Mateo, ang henyo. Credit to the author. M871 hanggang 900. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tunay na lahi ng dragon. Ang Mateo na ito ay talagang may tunay na lahi ng dragon. Sa loob ng labanan, umalangaw-ngaw ang mga sigawan at hiyawan sa buong paligid. Ang tunay na lahi ng dragon ay hindi gaanong mahalaga. Mayroong ilang mga angka ng tao na nagtataglay ng tunay na lahi ng dragon. Pero ang nakakatakot na presyo ng dragon ni Mateo ay nagpaliwanag sa lahat ng kadalisayan ng kanyang lahi. Sa ilalim ng ganitong pressure ng dragon, nanginginig talaga ang katawan ni Shanyan. Kahit sinubukan niya ang lahat para pigilan ang sarili na hindi manginig, ang ganitong uri ng pagnanais na sumuko na nagmumula sa lahi ay nagpawala sa kanya ng kontrol sa sarili. Tingnan ninyo. Si Mateo ay talagang nag-cultivate ng dugo ng dragon hanggang sa hangganan ng dragon transformation. Sa sandaling ito, ang kanang braso ni Mateo ay tuluyang naging kuko ng dragon. Ang buong lakad na parang isang sinaunang balon ay sa wakas ay nagpakita ng pagkamangha si Migo sa kanyang mga mata sa oras na ito. Ngunit ang kanyang pagkamangha ay bigla na lamang nawala bago ito tuluyang nawala, at mabilis na nakabawi ng kahinahunan. Palma ng nakapangwasak na langit ng dragon na nakakulong. Ang lakas ng kanang braso na naging kuko ng dragon ay tumaas ng husto, alam na alam mo kung ilang beses. Gamit ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm sa oras na ito, ang kapangyarihan ay walang kapantay. Para bang isang asul na dragon ang dudurog sa napakaraming buhay sa mundo. Ano ang maituturing ng isang maliit na Shanyan? Boom! Sa ilalim ng isang palad, direktang nabuwal si Shanyan at naging isang malabong gulo ng laman at dugo. Dito rin sumanib si Shanyan sa thousand-mile cloud-chasing leopard bloodline at ang kanyang malalaman na katawan ay napakalakas din, kaya halos hindi niya kayang mapanatili ang anyo ng isang tao. Paano? Paano ito naging posible? Tumingin si Shanyan kay Mateo, ayaw pa ring maniwala hanggang ngayon. Walang imposible. Masyadong matindi si Old Freak Whale at na-offend na niya ang buong Demon Region. Bukod pa rito, hindi rin malalaman kung ang paraan ng pagkuha at pagpipino na ito ay makakakuha ng tunay na Divine Beast Blood Essence. Kahit papaano, hindi ito magiging mas madali kaysa sa pagtawid sa Deity Realm, malamig na sabi ni Mateo. Baka sa mukha ni Shanyan ang pagkagulat. Hindi niya inakalang marami palang alam si Mateo. Si Old Freak Whale ay isang napaka-misteryoso at henyong figure. Bukod sa mga pangunahing kapangyarihan sa Divine Realm, kakaunti lamang ang nakakaalam sa kanyang pag-iral. Hindi sinunod ng lalaking ito ang nakasanayang pag-iisip at gustong-gusto niyang hulihin ang mga miyembro ng lahi ng demonyo upang kunin at pinuhin ang bloodline ng Divine Beast, dahil gusto niyang makuha ang tunay na asensya ng dugo ng Divine Beast sa pamamagitan ng ganitong paraan. Masyadong magkakaiba ang bloodline ng Divine Beast na kinuha at pinino gamit ang ganitong uri ng pamamaraan. Ang mga eksperimental na paksa tulad ni Shanyan ay halos magiging kalahating tao, kalahating hayop na baliw sa huli. Isang kagamitan na ang alam lang ay kung paano pumatay ng tao. Diyos ko lang alam kung ilang demonyo ang napatay ni Old Freak Whale at naging hayagang kaaway na siya ng lahi ng mga demonyo. Kung hindi dahil sa napakalakas ng sangkatauhan, malamang ay naganap na ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi sa puntong ito. Gayunpaman, walang ibang nagawa ang banal na rehiyon kundi ang kumatawan sa mga tao upang ideklarang pinaghahanap si Old Freak Whale. Doon lamang nito napakalma ang puot ng rehiyon ng mga demonyo. Gugulo lang talaga ang lalaking ito. Pasensya na. Medyo malalaki na ang kalokohan. Papauwiin na kita ngayon din. Isang malamig na liwanag ang sumilay. Tuluyan nang lumabas ang ulo ni Shanyan. Ang powerhouse ng ikatlong antas na ito na biglang tumaas ay pinatay ni Mateo ng ganito. Sa entablado, nang makita ni Lucas ang eksenang ito, labis siyang nabalisa. Nang magising siya at marinig na sinimulan na ni Mateo ang Azure Mode, balisa siya hanggang sa muntik na siyang mapatalon. Ngunit na-activate na ang Azure Mode. Wala na siyang nagawa kundi kagatin na rin ang kanyang mga kuko. Dahil sa kawalan ng magawa, tanging si Kizon lang ang nagawa niyang tulungan papunta sa arena ng pakikipaglaban, ngunit nagkataong nakita niyang nagharap sina Shanyan at Mateo. Tungkol sa pagpatay ni Mateo kay Shanyan, hindi masyadong nagulat si Lucas.
Ang tunay niyang ikinababahala ay si Migo. Hindi masukat ang lakas ng lalaking ito na si Migo. Walang sino man sa buong ikatlong antas ang nakakaalam ng kanyang lalim. Kahit nalubos ang tiwala ni Lucas kay Mateo, sa harap ng isang mahiwagang lalaking tulad ni Migo, wala pa rin siyang tiwala sa sarili. Susunod, Migo. Kalmado pa rin ang mga salita ng lalaking nakaabong damit na nasa katanghaliang gulang. Ngunit ang bahagyang panginginig na iyon ay nagpapakita pa rin ng kanyang kalagayan sa oras na ito. Ang paghaharap ni Mateo at Migo ang dapat na maging sukdulang labanan ng Heaven Enlightenment Realms. Kung sino ang malakas at kung sino ang mahina sa pagitan ng dalawang tao, ito ang isang bagay na hinihintay ng lahat na makita. Dahan daw ang humakbang paarap si Migo. Tumingin kay Mateo at malamig na sinabi, "Napakalakas mo." Hanggang dito na lang ang sasabihin ni Migo, sandali siyang tumigil, tila hinihintay ang sagot ni Mateo. Ngunit, hindi siya binigyan ni Mateo ng kahit kaunting reaksyon. Gayunpaman, hindi ikaw ang aking katapat. Kunin mo ang sarili mong buhay, maaari kitang iwanang buo ang bangkay. Ang mga salita ni Migo ay nagpakita ng matinding tiwala sa sarili. Matapos mapanood ang labis na laban ni Mateo at nasabi pa rin ang ganitong uri ng mga salita, kung hindi lang hanggang si Migo, malakas siya hanggang sa tumindi ang balahibo ng isang tao. Napakalinaw, si Migo, ang makapangyarihang si Migo na dominanteng sumangkop sa numero 1 antas ng ikatlong antas, ay kabilang sa huli. Ang mga salita ni Migo ay pumukaw ng kaguluhan. Maraming tao ang labis na natigilan. Masyado talagang kumpiyansa si Migo. Sapat na ang pagganap ni Mateo para gulatin ang puso ng mga tao. Hindi niya talaga ito isinapuso. Mas malakas ang ipinakitang lakas ni Shanyan kumpara noong nakipaglaban siya sa hari ng mga demonyo. Nagawa siyang durugan ng lubusan ni Mateo. Maaari kayang wala pa rin siyang kwalipikasyon para harapin si Migo. Hey, si Migo ay si Migo, idolo ko talaga siya. Naniniwala akong hindi siya nagyayabang, pero may sapat siyang lakas para patayin si Mateo. Sa gitna ng karamihan, may ilang nagdududa sa mga sinabi ni Migo. Mayroon ding bahagi sa mga tao na nakadama na may pinag-isipang mabuti si Migo. Pero kahit ano paman, sapat na ang lakas ni Migo para takutin si Mateo. Sa puntong ito, walang nagduda rito. Tungkol sa pagkubkob sa hari ng demonyo, dapat ay sumali ka rin, di ba? Pero nagbigay si Mateo ng isang sagot na walang kaugnayan. Bahagyang ngumiti si Migo at sinabing, "Ganito akong kalokohan, napakahamak ko talaga." Pero ang isang maliit na hari ng demonyo ay hindi pa karapat-dapat na gumawa ako ng aksyon. Kaya, hinayaan ko na lang ang mga tao sa ibaba na maglaro ng mag-isa. Wala ni Katie Ting na balak si Migo na itanggi ito. Hindi rin niya kailangang itanggi ito. Sa paningin niya, para nang patay si Mateo. Hindi niya kailangang alalahanin ang ugali ng isang patay. Nang marinig iyon, bahagyang tumango si Mateo at sinabing, "Magaling. Simulan mo na." Ngumiti si Migo habang sinasabi, "Alam kong hindi ka handang sumuko. Pero kapag gumawa ako ng hakbang, malamang wala ka ng pagkakataon." Boom! Habang wala pang reaksyon ang lahat, ang katawan ni Mateo ay lumipad na parang bola ng kanyan, malakas na tumama sa malaking hanay. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay napabuntong hininga ng lamig. Anong nangyari ngayon lang? Nakita niyo ba ng malinaw? Nagpalitan ng tingin ang lahat ng nasa grandstand, lahat ay hindi sigurado sa nangyari. Malinaw na nag-uusap pa rin ang dalawang tao kanina, bakit biglang lumipad si Mateo? Isang bahagyang ngiti pa rin ang nakasabit sa mukha ni Migo habang sinasabi niya, "Sabi ko na dati, kapag gumawa ako ng hakbang, wala ka ng pagkakataon. Hindi naman talaga masama ang malalaman mong katawan, pero sa tingin ko, hindi na sulit banggitin yan. Alam mo ba kung bakit ako nanatili sa ikatlong antas? Dahil lang sa hindi pa nakakarating sa Faceless Realm ang Cultivation Realm ko. Pero, matagal na palang nakakarating sa Tier 8 ang malalaman kong katawan. Tier 8 na malalaman na katawan. Ito pa rin ang unang pagkakataon na nakatagpo si Mateo ng isang martial artist na mas malakas kaysa sa kanya sa body refinement. Dahil sa suntok kanina, ginamit ni Mateo ang kanyang kanang braso para protektahan ang buong katawan niya sa pinakamaselang sandali, hinaranggan ang atake ni Migo. Kung hindi, issue kung makakatayo ba si Mateo ngayon o hindi. Nagsanib ang kanang braso ni Mateo sa sinaunang buto ng dragon.
Kung pag-uusapan ang lakas, kaya nitong maabot ang tier 8. Pero ang iba pang bahagi ng katawan niya ay hindi nakaabot sa tier 8. Gayunpaman, pakiramdam ni Mateo ay malapit nang mabali ang kanang braso niya. Ang lakas talaga ng suntok na ito. Hindi rin inaasahan ni Mateo mismo na ganito pala kalakas ang Migo na ito. 872. Ang matipunong katawan ni Migo ay nakarating na sa tier 8. Paano lumaban? Masyadong mapusok si Mateo. Ayos lang kung namon niya si Shanyan, hindi niya dapat isinama si Migo. Dahil sa lakas ni Migo, matagal na siyang nakakarating sa ika-4 na antas. Mas gugustuhin niya lang na maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix, kaya naman nanatili siya sa ika-3 antas. Makakarating lang siya sa ika-4 na antas kapag ang kanyang Essence Energy Cultivation Realm ay nakarating na sa Faceless Realm. Napakalakas na ni Mateo. Taglay niya ang bloodline ng lahing dragon, at ang kanyang malalaman na katawan ay napakalakas ng hindi maintindihan. Pero kung haharapin ang malalaman na tier 8 na si Migo, mamamatay lamang siya ng may agrabyado. Pinatay ni Mateo si Shanyan. Dahil dito, anabangan ng marami ang kanyang pakikipaglaban kay Migo. Pero ngayon, sa harap ng isang napakalakas na Migo, wala silang makitang kahit kay-titing na pagkakataon na manalo si Mateo. Isang bahid ng sariwang dugo ang umagos mula sa gilid ng bibig ni Mateo. Malinaw na nasugatan na niya ang loob niya dahil sa suntok niya kanina. Pero ang kaunting pinsalang ito ay walang halaga kay Mateo. Pinaikot niya ang Tyrant Dragon Regeneration Art at ang kaunting pinsalang ito ay gumaling sa isang kisap mata. Niluwagan ni Mateo ang kanyang katawan at nakangiting sinabi, "Tier 8 ba yan?" Medyo interesante. Kahit papaano, kaya akong seryosohin ito. Kung kasing hina mo lang ang basurang yan ngayon, wala nang saysay yan. Sumimangot si Migo, at may paghamak na sinabi niya, plano mo pa ring manatiling matatag. Naku, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, wakasan ang sarili mong buhay. Kung hindi, kapag gumawa ako ng hakbang, hindi magiging madali para sa iyo na mapanatili ang isang buo na bangkay. Pero natatawang sabi ni Mateo, mukhang matagal ka nang nasa ika-3 antas at medyo naging arrogant at mayabang ka. Tama na ang kalokohan, ituloy mo na. Humph! Hinahanap mo rin ang kamatayan, hindi mo ako masisisi dyan. Malamig na sumanghel si Migo at biglang nawala sa paningin niya. Putok! Muling pinalipad ni Migo si Mateo gamit ang isang suntok. Sa pagkakataong ito, hindi na tumigil si Migo. Gusto niyang patayin si Mateo ng sabay-sabay. Pakiramdam ni Mateo ay maghihiwa-hiwalay ang mga buto sa buong katawan niya. Sinuntok niya si Migo ngayon lang, pero ang kamao ng kalaban ay masyadong malakas, kaya hindi niya talaga kayang pigilan ang sarili. Umatake ulit si Migo. Hindi naglakas loob si Mateo na itakwil ito. Pagtaas ng kanyang kamay, isa na naman itong suntok. Putok. Muling napatay si Mateo at lumipad. Ang kasalukuyang Migo ay parang isang karwaheng pandigma. Dinudurog si Mateo ng walang pakundangan. Si Mateo ay parang isang sako ng buhangin sa ilalim ng kanyang mga kamay, tinatamaan ng mga lumilipad na bagay sa lahat ng dako. Pero ang nagpalungkot kay Migo ay kahit anong lakas ang gamitin niya, hindi niya lubusang mapatay si Mateo. Ramdam niya na ang kamao ni Mateo ay sadyang napakatibay. Hindi ito nakahihigit sa kanyang malalaman na katawan. Ngunit hindi kayang sabayan ang buong lakas ng katawan ni Mateo, na nagresulta sa kanyang lubos na kawalan ng lakas. Muling pinaikot ni Mateo ang Tyrant Dragon Regeneration Art hanggang sa kanyang limitasyon, patuloy na pinagaling ang mga sugat sa kanyang katawan, para matugunan ang susunod na atake ni Migo. Sa ilalim ng mga atake ni Migo, si Mateo ay nanghina na parang daong lumulutang kasabay ng hangin. Wala siyang kahit kaunting lakas para gumanti. Sa isang kisap mata, nagpakawala si Migo ng 100 suntok ngunit pilit siyang napigilan ni Mateo. Hindi nagpigil si Migo. Sa 100 suntok na ito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi niya nagawang pabagsakin si Mateo. Huff! 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 Sa wakas ay tumigil na si Migo sa kanyang mga pag-atake, ang pantalon ni Mateo ay parang umuusok na bulusan. Medyo bumuti na ang kalagayan ni Migo, pero mula sa mga patak ng pawis sa gilid ng kanyang ulo, mahahalata rin na hindi maliit ang kanyang pagkapagod. Haha, Kay, kaunting lakas lang to. Hindi ba't sinabi mong kapag gumawa ka ng hakbang, wala na akong pagkakataon? Lumalabas na mas makapangyarihan pala ang kakayahan mong magyabang kaysa sa aktwal mong kakayahan.
Napasinghap si Mateo, ngunit puno ng pangungutya ang kanyang mga salita. Hinawakan ni Mateo ang puwang na ito, baliw na iginiit din niya ang kanyang Tyrant Dragon Regeneration Art, na nagpanumbalak ng mga sugat ng kanyang mga panloob na organo. Pakiramdam ni Mateo ay wala na sa kanya ang buong braso niya. Halos wala na siyang lakas para iangat ang braso niya. Pero ang ikinatuwa ni Mateo ay ang unti-unting paglakas ng kanyang malalaman na katawan. Malapit na siyang makarating sa Tier 8. Malinaw na hindi tanga si Mateo. Ang dahilan kung bakit siya tinamaan ng ganito ay dahil natuklasan niya na ang ganitong uri ng estilo ng pakikipaglaban gamit ang limitasyon ay kayang pigain ang potensyal ng sinaunang buto ng dragon na lalong nagpapabilis sa kanyang pagpipino. Ang maikling panahong ito ay sapat na upang pantayan ang 100 araw ng kanyang mapait na paglilinang. Sa kasalukuyan, ang mga taong kayang makipaglaban kay Mateo sa ilalim ng ganitong uri ng matinding kalagayan ay talagang bihirang makita. Walang duda, taglay ni Migo ang lakas na ito. Ang makaharap ang isang kalaban na may ganito kalakas at malalaman na katawan ay talagang napakahirap. Pagkarinig sa mga sinabi ni Mateo, ang ekspresyon ng mukha ni Migo ay naging napakapangit. Nakikita niya mula sa pagpukpok ni Mateo kay Shania na kahit malakas ang matipunong katawan ni Mateo, hindi talaga siya ang kanyang katapat. Pero ang batang ito ay talagang nakakatakot. Wala talaga siyang magawa tungkol sa kanya ng maikling panahon. Nang makita ang panunuya ni Mateo, ang mukha ni Migo ay naging itim na parang ilalim ng wak. Pagyayabang man o hindi, malalaman mo agad. Pero aaminin ko, kahanga-hanga ka na para mapilit akong gamitin ang galaw na ito. Para lamang makita si Migo na umungol. Agad na sumabog ang damit sa kanyang itaas na katawan, at tumambad sa harap ng lahat ang mga sumasabog na kalamnan ng kanyang buong katawan. Ang 7 bituin sa kanyang glabela ay unti-unting nagtago sa paningin, naging mga ulap ng itim na gas, na umiikot kay Migo. Malupit na kamao ng itim na demonyo. Isang nakakatakot na aura ang umalangaw-ngaw sa larangan ng pakikipaglaban. Kahit na napakalayo nila kay Migo, ramdam pa rin ng lahat ng nasa grandstand ang lakas ng suntok na ito. Walang humpay silang bumantong hininga sa kanilang mga puso. Kung hindi hinamon ni Mateo si Migo, baka matagal pa siyang makapaghintay. Pero ngayon, galit na galit si Migo. Sa ilalim ng isang suntok na ito, walang pagkakataong makaligtas si Mateo. Nang makita ni Kizon ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ng husto ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya kay Lucas, Panginoong Hari ng Demonyo, ito. Ano ang gagawin tungkol dito? Mapatla pa rin ang mukha ni Lucas pero hindi siya nataranta o nawala ng malay sa kalagayan ni Mateo. Nang marinig iyon, nakangiti siyang sumagot, kung nasa ganitong antas lang si Migo, siguradong patay na siya. Kahit hindi ko alam kung bakit nagpakahirap pa si Mateo hanggang ngayon, dapat ay kaya nitong suntok na ito na ilabas ang pinakamagaling na taktika ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kizon habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Lucas. Hindi kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nailalabas ni Mateo ang kanyang pinakamalakas na baraha. Sa larangan ng pakikipaglaban, hinugot ni Mateo ang Star Moon Sword nang hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal. Isang bahagyang mapapansing intensyon sa paggamit ng espada ang nagsimulang umusbong sa larangan. Hindi malakas ang espadang chi na ito. Hindi ito kasing lakas ng galaw ni Migo. Pero para itong isang matigas na damo sa mga bitek ng bato sa bangin. Napakatibay. Lilipad. Paakyat sa kalangitan. Bahagyang hiniwa ni Mateo ang isang espada, nang walang anumang kislap, nang walang kahit kaunting banta. Sa pananaw ng karamihan sa mga martial artist, medyo nakakatawa pa nga ito. Pero nang makita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit sa gilid ng arena ang eksenang ito, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang layuning ito sa paggamit ng espada ay pinaikli at hindi kumalat. Ngunit ang malakas na nakapaloob dito, ramdam na ramdam niya ito ng malinaw. Sumisirit. Sa harap ng mga mata ng lahat, madaling nahati ng espadang ito ang matigas na kamao ni Migo. Pagkatapos noon, hindi na nabawasan ang natitirang puwersa, kaya't nahati ang buong pagkatao ni Migo sa dalawang bahagi. Malalaki pa rin ang bilog ng mga mata ni Migo na bumagsak sa lupa. Malinaw na hindi siya makapaniwala sa lahat ng nangyari sa harap niya. Malinaw na siya ang may ganap na pagkukusa, bakit siya namatay sa isang kisap mata. Paano nangyari ito? Paano kayang maputol ng manipis na hiwa na ito ang Tier 8 na malalaman na si Migo? Ito ang naisip ng lahat sa sandaling ito.
873. Nakakatakot na espada. Malamang nasa ika-6 na yugto na ang intensyong mag-espada ng batang ito. Paano niya ito naunawaan sa murang edad na ito? Nang makita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit ang espadang ito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigla sa kanyang puso. Para maunawaan ang isang kataas-taasang tunay na intensyon hanggang sa antas ng ika-6 na yugto, sila ay halos lahat ng sikat na matatandang halimaw. Tulad ni Mateo sa edad na ito, halos imposible iyon. Ang pag-unawa sa isang sukdulang tunay na layunin, habang nahuhuli, mas mahirap. Mas malaki rin ang kapangyarihan. Ngunit ang pagnanais na linangin ang isang sukdulang tunay na layunin sa antas ng dakilang bilog ng pagiging perpekto, ay talagang kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Pero sa murang edad pa lang ay naunawaan na ni Mateo ang layuning mag-espada sa ganoong antas. Ang pag-cultivate patungo sa Great Circle of Perfection ay tila ba oras na lamang ang hinihintay. Si Migo. Namatay ng ganito lang. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Si Mateo nagtagumpay sa paghamon sa suicide mode. Isa pa, ang hinamon niya ay ang numero 1 tao pa nga sa 3 antas. Diyos ko. Nagtagumpay siya sa paghamon sa Azure mode. Ilang taon na ba ang nakalipas mula nang mangyari ang ganitong bagay sa Azure Arena? Mateo, lumikha siya ng isang himala. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ng ilang tao na hinahamon ni Mateo ang Azure mode. Ang hamong ito na dumaan sa suicide mode ay talagang natapos ni Mateo. Ang mga henyo sa Heaven Enlightenment Realm na ito ay talagang pinatay ng walang kahirap-hirap ni Mateo sa loob lamang ng isang araw. Ang ganitong uri ng resulta ng labanan ay talagang napakahirap paniwalaan. Sa globelo ni Mateo, ang ika-6 na bituin ay kasalukuyang nabubuo at nabubuo. Nakapatay ng 20 katao ng sabay-sabay, bukod pa rito, silang lahat ay mga kalaban na may mataas na ranggo. Napakataas ng mga halaga ng konsepto ng pagpatay sa kanilang mga katawan, lalo na kay Migo. Malaking bahagi ng konsepto ng pagpatay ang papasok sa katawan ni Mateo pagkatapos ng kanilang kamatayan. Lumapit ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit sa harap ni Mateo at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin, Mateo, nagtagumpay ka sa paghamon sa Azure mode at makakakuha ka ng 500 puntos bilang gantimpala. Bukod pa rito, libre mong magagamit ang mga nangungunang cultivation chamber sa loob ng 1 buwan. Tumanggaw si Mateo at sinabing, maraming salamat. Pagkatapos magsalita ni Mateo, akmang tatalikod na sana siya at aalis nang pigilan siya ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit. Ako ang ika-7 general ng pagpatay, si Xiang Mo, sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Netherkill. Gusto mo bang sumali sa pamumuno ni Exalt Netherkill at maging ang ika-9 na general ng pagpatay? Huwag kang mag-alala, bihira lang ipagawa ng Exalt sa mga general ng pagpatay ang mga bagay-bagay. Mas marami kang oras para mag-cultivate. Bukod pa rito, bukod sa mga regular na puntos at mga insentibo ng Essence Crystals, makakakuha ka ng mas maraming awtoridad buwan-buwan. Biglang sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit. Dakila si Netherkill. Kumunat ang noo ni Mateo. Malinaw na ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang ito. Si Exalt Netherkill ang pinakamisteryosong nilalang sa 12 Exalt. Kahit kaming 8 dakilang Slaughter General ay hindi pa niya nakikilala. Ito ay dahil bihira siyang makialam sa mga gawain ng aming mga Slaughter General, at bihira rin siyang mag-utos sa amin ng mga bagay-bagay. Bukod pa rito, napakahigpit niya sa pagpili ng mga Slaughter General. Ang bilang ng mga Slaughter General sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinakamaliit din. Ngunit bawat isa sa amin ng mga Slaughter General ay kayang lumaban ng isa-isa. Paliwanag ni Xiang Mo, halatang ipinagmamalaki ang pagiging isang general ng mga mamamatay tao sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Netherkill. Oh! Dahil ganoon nga, pwede kang magdesisyon para kay Exalt Netherkill. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Pero seryosong sinabi ni Xiang Mo, kung wala ka ring kwalifikasyon, wala ring sino man ang kwalipikado. Sa loob ng 10,000 taon na ito, ikaw ang unang martial artist na nagtagumpay sa paghamon sa Azure mode. Bukod pa rito, ang iyong hamon ay naiiba sa iba. Ang mga taong hinamon mo ay ang pinakamalakas na grupo sa 3 antas. Pero nang marinig iyon ni Mateo, nagsimula siyang mag-isip. Hindi rin siya pinutol ni Xiang Mo. Tahimik lang siyang naghintay sa kanyang sagot. Ngunit ang mga martial artists sa grandstand ay biglang nagkagulo.
Narinig niyo ba? Inaanyayahan talaga ni Lord Shangmo si Mateo na maging isang slaughter general sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Netherkill. Oo. 8 slaughter general lang ang nasa ilalim ng pamumuno ni Exalt Netherkill. Bukod pa rito, bawat isa sa kanila ay isang peak faceless realm powerhouse. Si Mateo ay isa lamang initial stage Heaven Enlightenment Realm, at siya ay inimbitahan na maging isang slaughter general. Bagamat hindi sapat ang taas ng cultivation realm ni Mateo, napakalaki ng potensyal niya. Sa ganitong uri ng lugar tulad ng Azure Arena, ang pagtalon sa mga realm para sa labanan ay bihirang makita. Si Mateo ay 3rd level Heaven Enlightenment lamang, at madali niyang nagagawang talunin ang unang Migo. Ang ganitong uri ng henyo ay tiyak na magiging lubhang popular. Hey, si Lord Shangmo pa rin ang matalino. Pagkatapos makaalis ni Mateo sa lugar na ito, marahil bukod sa Exalt Heavenly Hiddenest at Exalt Blazing Fire, ang iba pang mga Exalt ay magpapadala ng mga tao rito para agawin siya. Kung papayag si Mateo, si Lord Shangmo ay gagawa ng isang pambihirang serbisyong karapat-dapat. Masiglang nag-uusap ang mga tao nang marinig ang isang malamyos na boses ng babae sa kalangitan sa itaas ng arena ng pakikipaglaban. Shangmo, si Mateo ay isang taong kinagigiliwan ng mayayabang na ito. Talaga bang nangahas kang putulin ang usapan ko? A1A nakakaantig ang boses, ngunit ang tono ay napaka-hindi pala kaibigan. Isa na namang sunod-sunod na hiyawan sa mga grandstand. Ang mga taong nangahas na ipahayag ang kanilang sarili bilang ito, ay mga matataas lamang. Isang Panginoong may mataas na posisyon ang talagang dumating para personal na agawin ang mga tao. Nang marinig ni Shangmo ang boses, hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ito. Huwag mong ipaglalaban. Hindi alam ni Shangmo na si Mateo pala ay isang taong may gusto kay Exalt Sein. Pero sa tingin ko, tiyak na magiging interesado rin si Exalt Netherkill kay Mateo. Nagatubili sandali si Shangmo at sinabing, "Kawalang galang. Ginagamit mo ba ang Netherkill para pilitin ako rito?" Saway ni Sein. Isang napakalamig na hangarin sa pagpatay ang agad na bomb alot sa buong arena ng pakikipaglaban. Nanlamig ang puso ng lahat. Para bang sinakal ang kanilang mga lalamunan, halos hindi makahinga. Ito ba ay isang intensyong pumatay ng isang Exalt class? Masyadong malakas. Huwag maglakas loob si Shangmo. Purihin si Sein, pakiusap, pakalmayan mo ang iyong galit. Sa ilalim ng banta ni Sein, walang nagawa si Shangmo kundi yumoko. Paano magiging katapat ng isang walang kwentang general ang isang matataas na opisyal? Ang 12 Exalts ang tunay na mga administrador ng Azure Arena. Sa pagkakataong ito, isa na namang boses ng lalaki ang narinig. Sein, binubuli mo na naman ba ang mga junior? May kasunduan na tayo dati, na hindi natin pipilitin ang mga martial artist ng Azure Arena na pumili ng mga kampo, nakalimutan mo na ba? Nakangiting sabi ng boses lalaki. Humph! Cold blood, kailan ko ba pinilit si Mateo na pumili ng mga kampo? Si Shangmo ay isang general lamang ng mga mamamatay tao, hindi kaya't hindi siya kayang turuan ng leksyon ng maangas na ito. Malamig na sanggal ni Sein. Dapat si Exalt Coldblood ang boses ng lalaking ito. Sa pagbaba ni Exalt Coldblood sa oras na ito, natural lang na mauunawaan ang kanyang layunin ng walang karagdagang paliwanag. Ngayon, may 3 malalaking kampo na talagang paparating para agawin si Mateo. Malamang na walang sino man sa Azure Arena ang may ganitong kaluwalhatian. Nakangiting sabi ni Coldblood, "Kuho, mabuti at hindi mo pinilit." Mateo, ang Exalt na ito ay isa sa 12 Exalt, Exalt Coldblood. Sa ngayon, gusto kitang i-recruit para maging isang slaughter general sa ilalim ng aking pamumuno. Tungkol naman sa mga tuntunin, 100 puntos bawat buwan, bilang karagdagan, 50 Heaven Essence Crystals. Maaari mong gamitin ang mga top-tier cultivation chambers kung kailan mo gusto. Paano iyon? Pagkasabi ni Coldblood ng mga sinabi niya, lahat ay napabuntong hininga ng malalim. Ang pagtrato na ito ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong general ng pagpatay. Mateo, dapat nahulaan mo kung sino ang Exalt na ito, di ba? Maglingkod ka sa ilalim ng aking pamumuno.
Bibigyan kita ng 200 slaughter points bawat buwan at 100 heaven essence crystals. Bukod dito, kapag bumili ka ng mga bagay sa Azure Shop, may 50% diskwento ng walang pagbubukod. Malamig na sabi ni Exalt Siin. Dalawang makapangyarihang lalaking nagmamalaki ang talagang nawala ng kagandahang asaw sa harap ni Mateo. Biglang napangiti si Mateo nang marinig iyon at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, dalawang Lord Exalts, ang junior ay biglang nagkaroon ng kaunting kaliwanagan sa labanan ngayon lang at kailangan nilang pumasok sa isang pribadong lugar upang magnilay-nilay tungkol dito. Aalis muna ako. Pagkatapos magsalita, nagmalaking umalis si Mateo. 874. Kakalabas lang ng pinakabagong isyu ng Earth Carnage Proclamation. Halina't tingnan ninyong lahat. May nagsimulang sumigaw sa mga lansangan. Ang Heaven Secret Tower ay maglalabas ng Heaven Carnage Proclamation at Earth Carnage Proclamation List kada kalahating taon, ilalathala at itatala bilang isang libro, at ilalabas sa lahat ng sulok ng Chaotic Devil Sea ng libre. Dahil nasa magandang posisyon, natural lang na ang Azure City ang unang lugar para makuha ang mga proklamasyon. Tuwing darating ang panahong ito, maraming martial artist ang aalis sa cultivation para tingnan ang listahan, para malaman kung nakasama sila sa listahan o hindi. Napaka-makapangyarihan ng listahang ito. Sa madaling salita, ang pagkakaiba sa ranggo sa Earth Carnage Proclamation ang nagtakda ng lalim ng lakas ng bawat isa. Tulad ng pagtatasa sa 10 dakilang banal na hari noon, natural lamang na may mga taong hindi kumbinsido sa ranggong ito. Hahanapin nila ang mga martial artist na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanila sa Earth Carnage Proclamation, para patunayan na ang proklamasyong ito ay isang kalokohan lamang. Ngunit ang huling resulta ay 9 sa 10 naghamon ang nabigo lahat. Sa huli, natural lamang na napatunayan na ang listahang ito ay hindi ganap na tama. Ngunit ang awtoridad ng listahang ito ay naitatag din mula noon. Halos 2 buwan na ang nakalipas simula ng patayin ni Mateo si Migo. Sa panahong ito, si Mateo ay palaging nasa isang pribadong silid sa loob ng pinakamataas na antas ng cultivation, at hindi pinakikinggan ang mga panluloko sa kanya ng iba't ibang mga matataas na opisyal. At ngayon, ang araw na inilabas ang isang bagong isyu ng mga proklamasyon. Ang mga martial artists sa buong lungsod ay pawang nag-aabang sa kanilang mga sarili. Nitong kalahating taon, lumakas ng husto ang lakas ko. Tulungan mo akong makita kung nakapasok ako sa listahan o hindi. Tingnan ko. Nasuri ko na hanggang ika-450 na pwesto. Parang wala ka roon. Hindi naman, di ba? Ako. Nabigo na naman ako. Ang Azure City, sa loob lamang ng Azure Arena, ay mayroong libu-libong martial artist. Bukod pa rito, lahat sila ay malalakas na karibal. Ang pagnanais na mapasama sa top 500 ay talagang hindi madaling bagay. Bagamat masigla at masaya ang lahat, karamihan sa mga resulta ay nakakadismaya. Pagkatapos ng pagkabigo, mas naging masigasig ang mga tao tungkol sa mga pagbabago sa ranggo ng mga makapangyarihang iyon. At ang nakatanggap ng pinakamalaking atensyon sa kanila ay walang dodang si Mateo na pumatay kay Migo hindi nagtagal. Bago iyon, ikinalat na nilang lahat na makakaakyat si Migo sa numero 1 posisyon sa pagkakataong ito. Dahil napatay ni Mateo si Migo, dapat ay walang kahit kaunting kaba ang numero 1, tama ba? Bilasan mo, tingnan mo kung si Mateo ang numero 1 o hindi. Pag-udyok ng isang tao. Una. Simuyan pa rin. Hindi talaga si Mateo. Hindi pwede, di ba? Mali ba ang nakita mo o hindi? Nakarating sa tier 8 ang malalaman na katawan ni Migo, hindi dapat simuyan ang katapat ni Migo. Pinatay ni Mateo si Migo, paanong hindi siya mapabilang sa Earth Carnage Proclamation? Malinaw na hindi naniwala ang taong ito at inagaw ang listahan. Nang itutok niya ang kanyang mga mata at tumingin, nakita niya na ang numero 1 pangalan ay simuyan pa rin. Ang naitala sa Earth Carnage Proclamation ay ang buong eksperto ng Chaotic Devil Sea at hindi lahat ng eksperto sa Azure Arena. Wala simuyan na ito sa loob ng Azure Arena, ngunit natalo niya si Migo upang maging numero 1 sa Chaotic Devil Sea.
Ngayong napatay na ni Mateo si Muyan ngunit hindi pa rin niya kayang malampasan si Muyan, maaari kayang ang lakas ng Muyan na ito ay nakakatakot na sa ganitong antas. Hindi tama yan. Tumingin ka pa sa ibaba kahit hindi unang pwesto si Mateo, kahit papaano ay mapabilang siya sa top 10, di ba? Paalala ng pangungusap na ito sa lahat. Dali-dali silang tumingin sa ibaba. Pero mula unang pwesto hanggang ika-20 pwesto, hindi pa rin maalala ang pangalan ni Mateo. Hindi ito natanggap ng mga taong ito at patuloy na tumingin sa ibaba. Ngunit habang tumitingin sila sa ibaba, lalo silang nadidismaya. Hinanap nila ang ika-300 na pwesto ngunit hindi pa rin nila nakita ang pangalan ni Mateo. Dahil dito, lahat ay nalulumbay. Anong klaseng kalokohan yung Earth Carnage Proclamation? Heaven's Secret Tower, yung grupo ng mga hanggal na yan, pinagkakaguluhan tayo rito, di ba? Isang taong kasing lakas ni Mateo ang hindi talaga makakarating sa Earth Carnage Proclamation. Inihagis ng martial artist na iyon ang Earth Carnage Proclamation sa lupa at may paghamak na sinabi. Nakita nilang lahat ang lakas ni Mateo. Kung kahit si Mateo ay hindi makasali sa Earth Carnage Proclamation, hindi ba't kalokohan lang ang mga ranggong ito sa Earth Carnage Proclamation? Kalimutan mo na yan. Sinasabi ng lahat na ang Heaven's Secret Tower ay omniscient. Sa tingin ko ganoon din naman talaga. Kalimutan mo na yan, kalimutan mo na, tingnan mo na lang ang Heaven Carnage Proclamation. Kung walang aksidente, ang Heaven Carnage Proclamation ngayon ay dapat pa ring Daoju, di ba? Iniisip ko lang kung mayroon ba sa iilang lumabas mula sa ikatlong antas ang nakapasok sa Earth Carnage Proclamation ngayon o hindi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na natuwa ang isang grupo ng mga tao, at kinuha ang Heaven Carnage Proclamation at nagsimulang tumingin. Ika-500 pwesto, Hong Zin. Ika-479 na pwesto, Zunya. Ika-478 na pwesto, Leo. Hey! Ang iilang Panginoong ito nga ay nakapasok sa proklamasyon pagkatapos ng kalahating taon ng pagtitipon. N. Ika-4. Ika-475 na pwesto, Mateo. H. Hindi pwede, di ba? Haha, tinutokso mo ba ako? Si Mateo ay Heaven Enlightenment Realm lang, paano siya makakasali sa Heaven Carnage Proclamation? Kung nagsisinungaling ka sa ama mo, dapat gumamit ka rin ng utak, ha? Natatawang sabi ng isa pa. Sino ang nagbibiro sa iyo? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Tulad ng sinabi niya, direktang inihagis ng taong iyon ang listahan sa kabilang panig. Hey, titingnan ko nga. Hindi pa naririnig ng ama mo noon na ang isang martial artist sa Heaven Enlightenment Realm ay kayang sumakay sa. Nagsasalita pa lang siya nang masulyapan din ng kanyang mga mata ang mga huling pangalan sa Heaven Carnage Proclamation. Nakakagulat na naroon ang pangalan ni Mateo. Sinali talaga ang proklamasyon ng pagpapatay sa langit. Ito. Paano ito naging posible? Di nagtagal, ang balita ng pagpasok ni Mateo sa Heaven Carnage Proclamation ay kumalat sa buong ikatlong palapag ng Azure Arena na parang buhawi. Sa Azure Shop, tiningnan ni Exalt Siin ang listahan ng Heaven Carnage Proclamation na hawak niya, at ang kanyang ekspresyon ay napakapangit. Shao Kai, ano sa tingin mo? Tanong ni Siin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng brocade sa tabi niya. Sa pananaw ng nasasakupang ito, tiyak na nakamit ni Mateo ang isang napakalaking tagumpay sa loob ng 2 buwan ng pag-iisa. Bagamat napakalakas din niya noong nakikipaglaban kay Migo, hindi siya dapat maging makapangyarihan sa antas na naaabot niya ang Heaven Carnage Proclamation. Pero dahil nga mas nakakatakot ang Mateo na ito. Masyadong mabilis ang kanyang paglaki. Seryosong sabi ni Shao Kai. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, pagkatapos makalusot ang mga martial artists sa Earth Carnage Proclamation sa Faceless Realm, magkakaroon ng panahon ng akumulasyon bago sila magkaroon ng pagkakataong makarating sa Heaven Carnage Proclamation. Tutal, hindi dapat paglaruan ang mga tao sa Heaven Carnage Proclamation. Kahit na mas malakas pa ang mga henyo ng Heaven Enlightenment Realm, imposible ring malampasan agad ang mga senior na Faceless Realm na ito. Sa paglipas ng panahon, ang pag-unawa ng mga tao sa Heaven Carnage Proclamation at Earth Carnage Proclamation ay lumihis din.
Sa totoo lang, ang Heaven's Secret Tower na naglabas ng proklamasyon na ito ay orihinal na nirerango ayon sa lakas at potensyal, at hindi hinati ayon sa cultivation realm. Karaniwan, ang Heaven Carnage Proclamation ang tunay na powerhouse list, habang ang itinuturing ng Earth Carnage Proclamation na mas mahalaga ay ang potensyal. Gayunpaman, dahil nagawa ni Mateo na umakyat sa Heaven Carnage Proclamation gamit ang Heaven Enlightenment Realm Cultivation, ito ang unang pagkakataon simula nang mailathala ang dalawang proklamasyon. Sabi ni Siin. Tumango si Xiao Kai nang may pagsang-ayon habang sinasabi, tunay na kahanga-hanga ang Mateo na ito. Nakakalungkot. Malamang na hindi magiging madali para kay Lord Exalt na gustuhing dalhin siya sa ilalim ng iyong pamumuno. Sumimangot si Siin, halatang naiinis. Tunay ngang medyo nagsisisi si Siin ngayon. Kung matagal na niyang alam ang tungkol sa araw na ito, direkta sana niyang ibibigay ang mga puntos para matulungan si Mateo na makabili ng Slaughter Sword Art. Mas mainam ang paglalagay ng uling sa nyebe kaysa sa paglalagay ng mga bulaklak sa berda. Ang pagnanais na makuha si Mateo ngayon ay malamang na mangangailangan ng mas malaking halaga. Malapit nang mabuksan ang Heavenly Slaughter Pit. Kailangan natin si Mateo ngayon din. Kahit gaano pa kalaki ang gastusin ko, kailangan kong hilahin si Mateo papunta sa tabi ko. Nagngingit-ngit si Siin at sinabing, 875. Gaya ng inaasahan ng mundo sa labas, sa loob ng 2 buwang ito, ang lakas ni Mateo ay lumakas ng husto. Matapos maranasan ang laban ni Migo, sa wakas ay nakahanap si Mateo ng pagkakataon para sa body refinement upang makarating sa Tier 8. Pagkatapos ng kalahating buwan, nakakuha ng suporta si Mateo mula sa kapangyarihan ng mga medicinal pills at nakarating sa Tier 8 sa isang iglap lang. Ang pagpasok sa Tier 8 ay nagdulot ng napakalaking pagbabago kay Mateo. Ang enerhiya ng sinaunang buto ng dragon ay lalong inilabas, dahilan para tumaas ng malaki ang cultivation realm ni Mateo, direktang sumabog sa bottleneck ng 4th level Heaven Enlightenment, at sa wakas ay naabot ang 6th level Heaven Enlightenment. Ang masikinagulat ni Mateo ay ang kanyang Dragon Wave ay sa wakas ay nakarating na sa middle stage spirit rank pagkatapos ng breakthrough sa pagkakataong ito. Maging si Trenten ay humanga sa talento ni Mateo sa Dragon Wave. Ngunit matapos niyang maabot ang ranggong espirito, ang bilis ng pag-unlad ay palaging napakabagal. Dahil sa kapangyarihan ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, si Mateo ay palaging umaasa sa pagsulong ng malalaman na katawan upang mapalakas ito. Hanggang sa oras na ito, sa wakas ay nalagpasan ng Dragon Wave ni Mateo ang bottleneck. Matapos makarating sa middle stage spirit rank, ang kapangyarihan ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ni Mateo ay nagkaroon ng napakalaking pagtaas. Napagtanto rin ni Mateo na matapos makultivate ang kanyang Dragon Wave sa spirit rank, ang frequency ng ganoong uri ng vibration ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Ang pagnanais na gumawa ng mas maraming pagsulong ay mas mahirap kaysa dati. Ito rin ang dahilan kung bakit palagi siyang hindi nakakalusot sa gitnang yugto ng pag-aalangan. Sa lakas ng Tier 7 na malalaman na katawan ni Mateo, ang pagnanais na maabot ang ganoong uri ng vibration frequency ay halos imposible. Sa pagkakataong ito, nakarating si Mateo sa Tier 8, ang lakas ng kanyang malalaman na katawan ay tumaas ng husto. Noon lamang niya hinayaan na malampasan ang bottleneck sa isang iglap lamang. Siyempre, ang pagtaas ng Dragon Wave ay nagdulot din ng malaking pagtaas sa kapangyarihan ng Void Dragon Shadow Punch. Ngunit dahil ang scorching supreme true intent ni Mateo ay nanatili pa ring nakatigil, nilimitahan nito ang pagtaas ng lakas ni Mateo. Sa natitirang kalahating buwan, patuloy na nililinang ni Mateo ang ikapitong layer ng martial technique ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art Ascentimo, nagliliyab na araw sa langit. Sa pagkakataong ito, hindi nigil-inang si Mateo ng mag-isa na may iisang landas lamang. Naisip niya ang isang posibilidad dahil ang Vast Heaven Steel ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang mga konsepto, kung papasok siya sa espasyo ng Vast Heaven Steel upang linangin ang martial technique na ito, mas mabilis ba niya itong mauunawaan o hindi? Naisip ni Mateo ang nagliliyab na araw sa langit na apoy at pumasok sa espasyo ng malawak na steel ng langit. Natuklasan niya na sa loob ng espasyo ng malawak na steel ng langit, mayroong isang malinaw na anino na nakikipaglaban sa kanya gamit ang nagliliyab na araw sa langit na apoy.
Bukod pa rito, ang Blazing Sun Heavenly Fire ng taong ito ay talagang maliit na nagawa. Labis na ikinagulat ni Mateo ang natuklasang ito. Ang ganitong kalaban ay sadyang ginawa para sa kanya. Sa loob ng kalahating buwang ito, ilang beses na winasak si Mateo ng taong ito, ewan ko ba kung ilang beses. Sa wakas, nakamit na rin niya ang maliit na tagumpay dahil sa kanyang Blazing Sun Heavenly Fire. Ang ganitong uri ng bilis ng paglilinang ay itinuturing na kakilakilabot. Kailangan malaman ng isa kung paano noong naunawaan ni Mateo ang Void Fire Mark noon, gumugol siya ng ilang buwan. Pero ang hirap ng Blazing Sun Heavenly Fire ay alam ng Diyos kung ilang beses na mas mahirap kaysa sa Void Fire Mark. Kalahating buwan lang talaga ang ginamit ni Mateo para linangin ang Blazing Sun Heavenly Fire na halos walang nagawa. Dahil dito, ang kanyang Scorching Supreme True Intent ay maayos ding nakarating sa ikalawang yugto. Pagkalipas ng 2 buwan, nilisan ni Mateo ang pag-iisa na lubos na nasiyahan at kontento. Pagkatapos lumabas sa pag-iisa, ang una niyang hinanap ay natural na si Haring Demonyo Lucas. Ang ikinagulat ni Mateo ay nang matagpuan niya si Lucas, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabong damit, si Xiang Mo, ay nagkataong naroon pala. Nang makita ni Lucas si Mateo, para bang nakita niya ang niyang tagapagligtas. Dali-dali niya itong hinayla sa isang tabi at sinabing, "O aking batang Panginoon, sa wakas ay nakalabas ka na sa pag-iisa. Kung hindi ka pa rin aalis sa pag-iisa, masisira ang aking pintuan." Tumingin si Mateo kay Lucas at kay Xiang Mo, at agad na nalaman ang nangyari sa panahong ito. Mukhang hindi sumuko ang iilang matataas na opisyal na iyon. Dahil hindi nila siya mahanap, hinanap nila si Lucas. Nakatingin kay Lucas, ngumiti si Mateo at sinabing, huwag kang magpakababa pagkatapos mong makatanggap ng mga benepisyo. Sa loob ng 2 buwan, tumatanggap ka ng mga regalo hanggang sa manghina ang mga kamay mo, di ba? Hindi sinasadyang namula ang mukha ni Lucas nang marinig niya iyon. Magpapaliwanag na sana siya nang marinig niyang muling nagsalita si Mateo, "Hey, kung tinanggap mo, ituloy mo na." Dahil mataas ang tingin ng Panginoon, lahat sila ay magalang, hindi rin natin maaaring hindi pahalagahan ang mga pabor. Alam ni Mateo na ang mga pagmamalaking ito na natagpuan siya isa-isa ay tiyak na hindi pagmamalaki sa kanyang potensyal, kundi dahil mayroon siyang ilang aspeto na maaaring samantalahin nila. Sa ganitong uri ng lugar tulad ng Chaotic Devil Sea, kung ang isang tao ay may kawalang-muwang na iniisip na ang kanilang talento ay mataas ang pagtingin sa isang mahalagang tao at gugustuhin niyang mag-ayos ng husto, ang huling resulta ay tiyak na magiging lubhang kalunos-lunos. Kung ganoon nga ang nangyari, bakit hindi na lang inumin kung may mga benepisyo naman? Pero inabot ni Lucas si Mateo ng singsing na pangimbak at sinabing, "Nandito na lahat ang mga Red Along tinanggap ko. Ang mga Red Along ito ay para sa iyo. Dapat sa iyo ito." Pero ngumiti si Mateo at itinulak ito palayo, sabay sabing, "Kung bibigyan ka nila, kunin mo na lang. Para saan ang pagiging magalang? Baka iniisip mo na tretuhin pa rin nila ako ng masama." Pagkatapos magsalita, inikat ni Mateo si Lucas at ikinuyom ang mga kamay kay Xiang Mo, habang nakangiting sinasabi, "Ang ganda ng mood ni Senior Xiang Mo, na pumunta rito at maging panauhin." Napangiti ng mapait si Xiang Mo nang marinig iyon at sinabing, "Ikaw, ang batang ito, wala ka talagang magagawa sa'yo. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ang intensyon ko sa pagpunta rito." Ngumiti si Mateo at nagpigil ng komento. Hindi napigilan ni Xiang Mo na medyo malungkot sa pagtama ng suntok niya sa bulak. Pero muling ibinuka niya ang bibig, "Senior, ang salitang ito, hindi ko ito nararapat. Isa ka ring makapangyarihan sa Heaven Carnage Proclamation ngayon. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay nasa iisang henerasyon tayo. Kung hindi mo mamasamain, tawagin mo na lang akong elder brother mo." Natigilan si Mateo. Hindi pa niya maintindihan ang nangyayari nang ipaliwanag ni Lucas, noong isang araw, na ilathala na ang bagong isyu ng Heaven Carnage Proclamation at Earth Carnage Proclamation. Lumabas ang pangalan mo sa ika-475 na pwesto ng Heaven Carnage Proclamation. Nagdulot na ng malaking kaguluhan ang bagay na ito sa Ozure Arena. Saka lang niya napagtanto ni Mateo nang marinig niya iyon. Hindi rin niya inakala na makakasama talaga siya sa Heaven Carnage Proclamation. Pero medyo tinansya ni Mateo ang lakas niya ngayon, kaya hindi naman mahirap talunin ang 6th level faceless martial artists.
Tila hindi rin naman mahirap paniwalaan ang pagsali sa Heaven Carnage Proclamation. Ang ikinagulat lang ni Mateo ay ang pag-iisa niya sa loob ng 2 buwan at ang kanyang lakas ay lumakas ng husto. Ang ganitong bagay ay hindi talaga may tatago sa mga mata at tainga ng Heaven Secret Tower. Ang lihim na tore ng langit na ito ay talagang misteryoso hanggang sa nakaramdam ito ng takot sa mga tao. Si Mateo na nasa isang saradong liblib na lugar, kung siya ay minamasdan ng iba, imposibleng walang mapansin. Paano nga ba nalaman ng Heaven Secret Tower na mayroon siyang lakas para tumalon sa mga kaharian at makipaglaban? Kuya Mo, kahit na mapasama ako sa Heaven Carnage Proclamation kumpara sa iyo, natatakot akong malaki pa rin ang pagkakaiba, di ba? Sinabi mo nang napakahigpit ng Exalt Netherkill sa pagpili ng mga Slaughter General, bakit niya ako pipiliin? Tanong ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talagang ngiti. Sa totoo lang, may mga hula na si Mateo sa puso niya. Kailangan niya lang kumpirmahin ito sa pamamagitan ng bibig ni Xiang Mo. Bagamat nakakuha si Mateo ng malaking pakinabang sa Chaotic Devil Sea, hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin sa pagpunta rito. Natutulog pa rin si Trenton at kailangan niya ng mga Skande Divine Stones para sa kanyang pangangailangan. At ang mga banal na bato ng Skande ang lokal na espesyalidad ng magulong dagat ng demonyo. Iilan lamang sa mga nasa labas ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Ngunit dahil sa katayuan ni Matthew, natural lamang na alam niya ito. Nasa loob ng Heavenly Slaughter Pit ang mga Skande Divine Stone. Hindi nagatubili si Xiang Mo. Binuka niya ang kanyang bibig at sinabi, pagkalipas ng 1 buwan, magbukas na ang Heavenly Slaughter Pit. Pagdating ng panahon, ang 12 Exalts ay magdadala ng isang malaking grupo ng mga nasasakupan upang pumasok sa loob. At gaganap ka ng isang mahalagang papel. 896. Heavenly Slaughter Pit. Sinadya ni Mateo na magpanggap na hindi niya alam. Tumango si Xiang Mo. Sumulyap kay Lucas, naintindihan ni Lucas ang ibig sabihin at kusang umalis. Pagkatapos umalis ni Lucas, ipinaliwanag ni Xiang Mo, ito ay isang sekreto na limitado lamang sa mga pangkalahatang klase ng pagpatay ang dapat malaman. Ang Azure Arena ay may walang katapusang magagandang bagay at mayroon ding mga patakaran sa pagpatay na wala sa labas ng mundo. At lahat ng ito ay nagmula sa Heavenly Slaughter Pit. Ang Heavenly Slaughter Pit ay isang sinaunang larangan ng digmaan, at isa ring lupain kung saan nahuhulog ang mga Diyos. May mga hindi mauubos na kayamanan sa loob. Siyempre, may kasama rin itong napakalaking panganib. Ang Heavenly Slaughter Pit ay bumubukas kada 10 taon. At pagkalipas ng 2 buwan ay eksaktong petsa ng 10 taon. Gumuhit ang gulat sa mukha ni Mateo sa tamang pagkakataon, ngunit nagtanong, anong kinalaman ko roon? Sabi ni Xiang Mo, pagpasok sa Heavenly Slaughter Pit noong huling pagkakataon, natuklasan ng mga Exalt ang isang grotto. At ang pagbubukas ng grotto ay nangangailangan ng bloodline ng lahi ng dragon. Napagtanto ni Mateo nang marinig niya iyon. Hindi nakakapagtaka na ang mga nagmamataas na ito ay parang mga langaw, matamang nagmamasid at hindi bumibitaw. Kung ganoon, isa akong bihirang kalakal na kulang sa supply ngayon. Parang 10 taon lang ang lumipas ng sabay-sabay, hindi naman siguro walang inihandang plano ang mga Exalt na ito, di ba? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga maituturing na ngiti. Kahit kakaunti ang bloodline ng lahing dragon, basta't seryosong magsaliksik, makakahanap pa rin sila. Dahil nato ng pansin ng mga matataas na opisyal na ito sa kuwebang iyon, imposibleng hindi makakita ng mga martial artist na may dalang dugo ng dragon sa loob ng 10 taon na ito. Siyempre naman, hindi lang madaling mahanap ang mga martial artist na may dugong dragon. Ang mga nakahanap na ngayon ng mga martial artist na may dugong dragon ay 4 o 5 Exalt na lang. Xiang Mo. Dahil 4 o 5 na ang nahanap nila, bakit nila ako hinahanap pa? Hindi mapigil ang magtanong si Mateo nang may kuryosidad. Hindi ako sigurado dyan. Siguro nagustuhan nila ang lakas mo. Dahil sa kuweba na yan, hindi makapasok ang mga nagmamataas. Isa pa, dahil nangangailangan ito ng dugong lahi ng dragon, ang mga kayamanan sa loob ay malamang na may kaugnayan sa lahi ng dragon. Natural na mas malaki ang tsansa ng mga taong may dugong lahi ng dragon na makakuha ng mga kayamanan, hula ni Xiang Mo.
Nang marinig ang paliwanag ni Xiang Mo, hindi napigilan ni Mateo ang pagkunot ng noo at sabihin, mukhang may mga engkanto na namatay sa kuwebang iyon. Malalaman lamang ng isang tao ang ganitong bagay pagkatapos niyang personal na subukan. Tumanggaw si Xiang Mo at sinabing, noong huling beses na bumukas ang Heavenly Slaughter Pit, aksidenteng napadpad ang lahat at walang pakundangang nakapasok sa Dragon Sovereign Territory. Bilang resulta, 2 Exalt ang direktang nalipol ng mga patakaran sa loob. Sina Exalt Siin at Exalt Blazing Fire ay dinagdagan pagkatapos noon. Ang Ozure Arena na ito ay nagpatakbo ng ilang libu-libong taon. Ngunit mayroon lamang 12 Exalt. Pagkatapos lamang mamatay ang isa sa mga Exalt, saka lamang magkakaroon ng pagkakataon ang mga tao sa ibaba na punan ang bakanteng posisyon upang maging isang Exalt. Gayunpaman, kahit na walang insidente sa Dragon Sovereign Territory, ang pagpapalit ng 12 Exalts ay madalas din. Halos sa bawat pagbukas ng Heavenly Slaughter Pit, maraming mga Exalt ang namamatay sa loob. Gayunpaman, napakaraming magagandang bagay sa loob ng Heavenly Slaughter Pit. Sa bawat pagbukas nito, ang mga Exalt ay sumusulong at pinupunan ang mga puwang na iniwan ng mga nahulog na kasama, at papasok sa Heavenly Slaughter Pit upang maghanap ng mga kayamanan. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam doon. Dahil lang hindi makapasok ang mga elite, paano niya malalaman kung ilang kayamanan ang ilalagay ko sa loob? Tanong ni Mateo nang may bahid ng pag-aalala. Sabi ni Xiang Mo, ang pagsali sa ilalim ng pamumuno ng isang tagapagtaguyod ay hindi isang berbal na kasunduan, kundi panunumpa sa sariling absolute kill token. Pagkatapos manampa, ang tagapagtaguyod at ang Slaughter General ay magkakaroon ng isang uri ng kasunduan. Kapag nilabag ng Slaughter General ang sumpa, ang kanyang buhay at kamatayan ay nasa tagapagtaguyod na upang kontrolin. Siyempre, hanggat hindi mo nilalabag ang sumpa, hindi ka rin mabubure ng tagapagtaguyod. Napaisip si Mateo at sinabing, mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Tumanggaw si Xiang Mo at sinabing, sa ganitong sitwasyon ngayon, wala ka ng ibang pagpipilian. Kung tatanggihan mo ang lahat ng mga dakila, malamang na ikaw ang magiging kaaway nila. Dahil naging karaniwang kaaway ito ng 12 Exalts, hindi ito tila nakakatuwang bagay kahit ano paman. Pero ang pagkontrol sa buhay at kamatayan niya ng iba ay malinaw na hindi estilo ni Mateo. Kung gayon, kung tutuusin, bakit ako sasali sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Netherkill? Tanong ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Malinaw na matagal nang handa si Xiang Mo at nakangiting sinabi, nangako na si Lord Exalt, basta't papayag ka, sa pagpasok sa Dragon Sovereign Territory sa pagkakataong ito, lahat ng mga bagay na makukuha mo ay magiging kay nakababatang kapatid na Crosswell mismo. Lord Exalt, isa lang ang gusto niya sa loob. Sa tingin ko, sa pangakong ito, hindi ito magagawa ng iba pang mga Exalt. Nakababatang kapatid na Crosswell, kakalabas mo lang sa pag-iisa. Naniniwala akong darating din ang iba pang mga Exalt at hahanapin ka. Sa oras na iyon, makakagawa ng paghahambing si nakababatang kapatid na Crosswell. Labis ang kumpiyansa ni Xiang Mo. Dahil nang sabihin ni Exalt Netherkill ang kondisyong ito, maging siya ay nagulat din. Sino ang mag-aakala na hindi nagpakita ng gulat na ekspresyon si Mateo at ngumiti, mukhang maganda. Kung gayon, tulad ng sinabi ni Kuya Mo, magdedesisyon ulit itong si Crosswell pagkatapos niyang mag-isip-isip. Habang pinaalis si Xiang Mo, hindi napigilan ni Mateo ang mag-isip. Mukhang masyadong matindi ang kompetisyon sa pagitan ng 12 Exalts. Kung ano man ang mga malansa na aktibidad na nagaganap sa pagitan nito, malamang sila lang mismo ang makakaalam. Ang layunin ni Mateo sa paglalakbay na ito ay ang Scande Divine Stone. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Xiang Mo, naging interesado rin siya sa Dragon Sovereign Territory na ito. Tungkol naman sa panunumpa ng Absolute Kill Token na binanggit ni Xiang Mo, hindi ito isinapuso ni Mateo. May mga bagay na ginagawa niya para lang makita ni Xiang Mo. Sa mga panlilinlang ni Mateo, paano magiging madali ang pagnanais na kontrolin siya? Tunay ngang gaya ng hinula ni Xiang Mo, isang buong araw, bukod kay Exalt Heavenly Hiddenest, Exalt Blazing Fire, at Exalt Siin, ang 9 na iba pang Exalt ay nagpadala ng mga tao roon.
Ang mga terminong iniaalok ng mga pagpaparangal na ito ay hindi kasing mapagbigay ng Exalt Netherkill. Kung ikukumpara sila, tila si Exalt Netherkill lang ang tanging mapapapayag ni Mateo. Ang medyo ikinagulat ni Mateo ay ang hindi talaga paglapit ni Exalt Sein. Kung titingnan ang kanyang kilos noong araw na iyon, dapat niyang igalang ng husto si Mateo. Sa huli, bukod sa Exalt Heavenly Hiddenest at Exalt Blazing Fire, si Exalt Sein lang ang hindi dumating. Kung kailan akala ni Mateo na hindi siya pupunta, hating gabi na pala, personal na pumunta si Sein. Purihin mo Sein sa iyong maringal na presensya, tunay akong nagpapasalamat sa iyong pagbisita. Nakangiting sabi ni Mateo. Walang ekspresyong sinabi ni Sein, Mateo, dapat alam mo na ang balak ng engkanto na ito sa pagpunta, di ba? Sabihin mo ang mga kondisyon mo. Hanggat nanunumpa ka ng katapatan sa engkanto na ito, maaaring mangako ang engkanto na ito ng kahit anong kondisyon. Pero napangiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, purihin si Sein na hahanapin itong si Croswell, hindi ba't para balikan ang mga nakaraan. Nagbago ang ekspresyon ni Sein, at malamig na sumangot, Mateo, ang Exalt na ito ay personal na dumating at nasa iyo ang mga kondisyon. Hindi pa rin ba sapat ang sinseridad na ito? Nakangiting sabi ni Mateo, hindi tama ang ugali ni Lord Exalt. Kung gusto mong pag-usapan ang sinseridad, ang malinaw na pagbanggit ni Lord Exalt sa kahilingan mo ay tila mas sinseridad ang biyaheng ito, di ba? Hindi madaling lokohin si Mateo. Bilang isang Exalt, ibinaba ni Sein ang kanyang saloobin para personal na hanapin si Mateo, tiyak na malaki ang kanyang motibo. Kahit papaano, napakahalaga ng tungkulin ni Mateo kay Sein. Habang tumatagal, mas malaki rin ang kinikita ni Mateo, natural lang na mas malaki rin ang babayaran niya. Siguro nga't sa huli, lahat ng pangako ay natural na maglalaho na parang ulap at usok. Kasama na ang Exalt Netherkill na iyon, isa lang ang gusto niya sa loob. Talagang hindi ganoon kadaling makuha ang bagay na iyon. Ang mga bagay na ito, may bahid ng galit sa puso ni Mateo. Kung kailangan niyang pumili ng isang pagpupuri, mas gusto ni Mateo na si Sein ang pagpupuri. 897. Naging malamig ang ekspresyon ni Sein, halatang hindi siya nasisiyahan sa ugali ni Mateo. Halos 10 taon na siyang naging tanyag. Sino ba sa Azure Arena na ito ang hindi manginig nang makita siya? Pero basa pa rin ang tenga ng batang ito bago pa man niya simulan ng mga mata niyang igalaw ang buntot nito sa harap niya. Gayunpaman, hindi talaga kayang wala si Mateo sa biyaheng ito. Kaya naman nagpakumbaba siya at lumuhad para personal na makita si Mateo. Sikat na sikat si Mateo ngayon. Kung hindi siya personal na dumating, tiyak na hindi siya pipiliin ni Mateo. Humph! Maganda ang mga kondisyon na iniaalok nila, pero kaya mo ba talagang kunin ang buhay mo? Noong huling pagbukas ng Heavenly Slaughter Pit, sa ilang dosenang Faceless Realm experts na pumasok sa Dragon Sovereign Territory, kakaunti lang ang lumabas. Desente ang lakas mo, pero nasa loob lang din iyon ng Heaven Enlightenment Realm. Alam mo naman na ang mga papasok sa panahong ito ay pawang mga martial artist ng Heaven Carnage Proclamation, habang ikaw ay nasa dulo lang ng Heaven Carnage Proclamation. Malamig na sabi ni Sein habang sumisinghot. Natural lang na hindi na kailangan ipaalala pa kay Sein ang ganitong bagay. Naiintindihan ni Mateo sa kanyang puso. Maliban na lang kung gusto mo siyang lokohin, Mateo, malamang hindi pa sapat ang kakayahan ng mga lalaking iyon. May napansin lang si Mateo na may kahulugan sa mga sinabi ni Sein. Sa pagkakarinig sa kahulugan ng mga salita ni Lord Exalt, tila wala kang planong pumasok sa Dragon Sovereign Territory. Medyo mausisa si Mateo. Dahil lahat ng mga elite ay interesado sa Dragon Sovereign Territory, dapat ay maraming kayamanan ang lugar na iyon. Ngunit tila may ibang plano ang elite na si Sein. Ang Dragon Sovereign Territory ay isa lamang higanteng panloloko. Ang pagnanais na makakuha ng kayamanan mula sa loob ay mas mahirap pa kaysa sa pag-akyat sa langit. Kung susundin mo ang Exalt na ito, natural na masisiguro ng Exalt na ito ang iyong kaligtasan at magbibigay pa sa iyo ng napakalaking benepisyo. Inialok ni Sein ang pinakamalaking alas sa butas. Gaano man kalaki ang mga kayamanan, kailangan pa ring may buhay para kunin ito.
Ang pangakong ito ni Siin ay maituturing na pagbibigay kay Mateo ng seguro para makakuha ng mga benepisyo at makabalik ng ligtas. Gayunpaman, tila hindi ito pinaniwalaan ni Mateo at walang pakialam na sinabi, sabihin mo ng detalyado. Walang magawa si Siin at nakontrol na lang ang kanyang galit at sinabing, noong huling beses na pumasok ang Exalt na ito sa Heavenly Slaughter Pit, nakatuklas ako ng isang grotto sa isang liblib na lugar. Naghanap lang ang Exalt na ito sa mga peripheral, at marami akong nakitang magagandang bagay. Ang kakayahang maging Exalt na ito ay dahil sa grotto na ito. Mayroon lamang itong gate na bato na ganap na hindi tinatabla ng enerhiya ng asensya. Hindi ito mabuksan ng Exalt na ito kahit na ginulo ko ang aking isipan. Kaya pala, inakala mong isa akong body refinement martial artist, kaya mo ako inimbitahan na sumali sa kampo mo. Sunod na tanong ni Mateo. Hindi sumagot si Siin, pero malinaw na ang ibig sabihin. Hindi nagatubili si Mateo at tumango, sige, deal. Pagkatapos kong makapasok sa grotong iyon, gusto ko ang kalahati ng mga kayamanan. Bukod pa rito, may karapatan akong pumili ng mga kayamanan ng 3 beses. Nagbago ang ekspresyon ni Siin. Hindi niya inakalang hihingi talaga si Mateo ng napakamahal na presyo. Malamig niyang sinabi, ang lakas ng loob mo talagang humingi nito. 10 taon nang naghintay ang Exalt na ito, para lang ihanda ang damit pangkasal para sa iyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko pa nasasabi na tapos na. Pwede na akong sumali sa kampo ninyo, pero kailangan muna nating pumasok sa Dragon Sovereign Territory. Sa pagkakataong ito, talagang nagalit si Siin. Mateo, huwag kang mag-abot ng kahit 1 yarda pagkatapos mong kumuha ng kahit 1 pulgada. Sa tingin mo ba ay talagang mahahanap ka ng Exalt na ito? Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, dahil ganoon nga, wala nang dapat pag-usapan. Panginoong kataas-taasan, humanap po kayo ng mas may kakayahan. Pagkatapos magsalita, tatalikod na sana si Mateo at aalis. Galit na galit si Siin hanggang sa manginig ng husto ang kanyang magandang katawan. Gusto na talaga niyang hampasin si Mateo hanggang sa mamatay sa isang sampal. Isang batang mula sa Heaven Enlightenment Realm ang talagang nang-ahas na maging walang pigil sa harap niya, sa ganitong pagmamataas. Pero sa puntong ito, wala pa siyang mahanap na pangalawang pagpipilian. Ang seniority ni Siin sa 12 Exalts ang pinakamababa. Ang kanyang puwersa rin ang pinakamaliit, hindi kayang makipagsabayan sa iba pang mga Exalts. Hindi madaling makahanap para sa kanya ang isang talento sa pagpapaganda ng katawan. Tigil. Sa wakas, sumuko na rin si Siin. Binuka niya ang bibig at sinabing, bigyan kita ng 40% ng mga kayamanan at ang karapatang pumili ng mga kayamanan ng 1 beses. Walang kahit isang bakas ng alon si Mateo at nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Kinagat ni Siin ang ibabang labi niya, malungkot ang ekspresyon niya hanggang sa halos tumulo na ang tubig. Pero sa wakas ay ibinuka pa rin niya ang bibig, sige. Pangako ko sa'yo. Pero, kailangan mo munang pumasok sa kuweba na iyon kasama ko. Saka lamang lumingon si Mateo nang may kasiyahan at nakangiting sinabi, walang dapat pag-usapan. Kahit na wala man o wala ang kuwebang nabanggit mo, kahit wala naman itong panganib, sa oras na makapasok ako sa Dragon Sovereign Territory, matagal na nilang pinaghati-hatian ang mga kayamanan. Para saan kung kailan ako papasok? Bagamat ang Dragon Sovereign Territory ay isang lubhang mapanganib na lugar, sa pamamagitan ng 10 taong paghahandang ito, naniniwala ako na ang iba't ibang makapangyarihang mga engkanto ay tiyak na naghanda ng maraming paraan upang makatakas. Ang mga nasawi ay tiyak na hindi magiging kasing dami ng noong nakaraan. Sabi ni Siin nang may malungkot na mukha, pwede. Pero wala akong paraan para makatakas na makakasiguro na makakalabas ka ng ligtas. Nakangiting sabi ni Mateo, kung tungkol dyan, may tiwala pa rin itong si Crosswell sa sarili ko. Isa pa, kung ako ang kumakatawan kay Lord Exalt para makapasok, makakakuha ka man lang ng ilang benepisyo, hindi ba? Gustong-gusto ni Si na pabulaanan si Mateo. Pero sa ganitong sitwasyon, wala siyang magagawa kay Mateo. Kung sasali si Mateo sa grupo ng ibang tao, baka hindi na siya makainom ng kahit isang subo ng sopas pagpasok sa Heavenly Slaughter Pit sa pagkakataong ito.
Ngunit kung makakapasok siya sa kuwebang iyon, mayroon siyang pananampalataya na makakakuha siya ng mas maraming ani. Sa panahong iyon, siya ang magiging pinakamakapangyarihan sa 12 dakila. Nagpakita ng matinding pagkalito ang mukha ni Siin. Hindi rin nagmamadali si Mateo, tahimik na hinihintay ang sagot ni Siin. Sa huli, lubos pa ring nakipagkompromiso si Siin. Sige, susunod ako sa iyo. Kung gayon, manampa ka sa Absolute Kill Token. Malamig na sabi ni Siin. Ang Absolute Kill Token Oath ay naiiba sa Heavenly Dao Oath. Ito ay mas parang isang uri ng kontrata sa pagitan ng mga Exalt at ng kanilang mga nasasakupan. Hindi nagatubili si Mateo, at nanumpa sa Absolute Kill Token na naglalaman ng kasunduan ng dalawang tao. Naramdaman ni Mateo na isang nakakagulat na enerhiya ang pumasok sa kanyang banal na kaluluwa mula sa Absolute Kill Token. Nang sandaling pumasok ang enerhiyang ito sa kanyang banal na kaluluwa, ito ay tuluyang nabura ng Soul Suppressing Pearl. Parang pagkatapos ng huling pagkakataon, mas naging automatiko na ang Soul Suppressing Pearl sa paggawa ng mga bagay-bagay. Tila itinuring ng Soul Suppressing Pearl na mapaminsala ang ganitong uri ng kakaibang enerhiya, kaya direkta itong nabura. Sa panlabas na anyo, wala talagang nakitang kahit kaunting abnormalidad si Siin. Nakatanggap din ng nilalaman ng panunumpa ang kanyang Absolute Kill Token. Sa loob, naroon ang bahagi ng mga tungkulin ni Siin. Kung lalabagan niya ang mga ito, makakatanggap din siya ng matinding batikos mula sa Absolute Kill Token. Dahil matagal nang nasa Azure Arena, marahil si Mateo lamang ang makakapilit sa isang mataas na opisyal na tanggapin ang ganitong uri ng panunumpa. Mula ngayon, isa ka ng general ng pagpatay sa ilalim ng pamumuno ko, ni Siin. Kung may maglalakas loob na manggulo sa iyo, iulat mo ng direkta ang pangalan ng dakilang taong ito. Malamig na sabi ni Siin. Nakangiting sabi ni Mateo, maraming salamat po, Lord Exalt. Gayunpaman, mayroon pa rin akong maliit na kahilingan. Iniisip ko kung matutugunan ba ito ni Lord Exalt o hindi. Napaisip si Siin at sinabing, kakasali mo lang sa mga banner ng Exalt na ito, dapat may regalo para sa pagpapakilala. Kumuha si Mateo ng detalyadong listahan at iniabot ito kay Siin, sabay sabing, gusto kong pagandahin ang ilang medicinal pills. Dahil si Lord Exalt ang namamahala sa Azure Shop, maaari mo ba akong tulungan na tipunin ang mga spirit medicine na ito? Maliit na bagay lang ito. Natural lang na walang problema. Ikaw. Habang sinasabi ni Siin, sabay tingin niya sa mga gamot na nasa listahan, at hindi niya napigil ang huminga ng malalim. 878. Sa kalangitan ng Azure City, ito ay isang kahabaan ng kulay pulang dugo, na tila lalong nakakatakot. Ang pulang dugong ito na pumuno sa buong kalangitan ay nagliwanag hanggang sa ang lupa ay naging pula. Isang guhit ng pulang sinag ng ilaw ang bumagsak mula sa kalangitan, direktang pumasok sa loob ng Azure Arena. Anong nangyari? Sa tingin mo, baka naman babagsak ang langit. Nagsisimula ng gulo kahit wala namang dahilan. Ito ang kakaibang penomeno ng Azure City. Lilito ito kada 10 taon. Walang problema. Ayan pala yan. Takot na takot ako. Medyo nakakatakot din ang kakaibang fenomenong ito. Ang mga martial artists sa Azure City ay mabilis na napalitan ng mga bago. Ngunit palaging may ilang tusong matatandang Sora na matagal nang nananatili sa lugar na ito. Ang ganitong kakaibang penomeno ay nangyayari kada 10 taon. Sanay na sila sa mga hindi pangkaraniwan. Ngunit sa kasalukuyan, ang ika-7 antas ng Azure Arena ay masigla. Isang malaking grupo ng mga martial artist ang natipon dito. Sila ang lahat ng iba't ibang general ng mga makapangyarihang Exalt na tinawag upang pumunta sa ika-7 antas, at naghihintay na makapasok sa Heavenly Slaughter Pit. Ang pulang sinag ng ilaw na bumaba mula sa langit ay direktang nakakonekta rito. Emerson, 10 taon na ang nakalilipas, mahigit kalahati ng dati mong buhay ang nawala sa Heavenly Slaughter Pit. Nangangahas ka pa ring pumasok sa panahong ito. Sabi ng isang martial artist na nakasuot ng itim na martial attire. Dumilim ang ekspresyon ng taong nasa tapat niya at malamig na sumangot, Daomeng, huwag mong isipin na hindi ko alam na niloko mo ang 10 kasama mo sa Blackfield Mountain bago ka umalis doon.
Gusto kong malaman, ilan ang plano mong lokohin sa pagkakataong ito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng ilang tao sa likod ni Dao Mingli. Ang mga salitang ito ay may medyo nakatagong motibo. Nagbago ang mukha ni Dao Ming at galit na sinabi niya, Emerson, huwag kang manayre ng tao. Sabi ni Emerson ng may malamig na ngiti, hey, paninirang puri man yan o hindi, alam mo na rin yan. Sina Emerson at Dao Ming na ito ay kabilang sa magkaibang pangkat ng mga matataas na tao, at nagtatalo pa lamang sa sandaling magkita sila. Ang dalawang tao ay may tendensyang mag-away dahil lamang sa isang salita ng hindi pagkakasundo. Huho, ang babaw naman ng usapan ninyong dalawa. Ang Heavenly Slaughter Pit na ito ay isang kayamanan at isang mapanganib na lugar. Ang kayamanan at pagkakataon ay may kaakibat na panganib. Ano mang mangyari ay hindi magugulat ang mga tao. Sa pagkakataong ito, isang matandang lalaki na ang buhok at balbas ay pawang puti ang nagsalita upang mamagitan. Tunay nga, nang sandaling magsalita siya, parehong sumanghel sina Dao Ming at Emerson at itikom ang kanilang mga bibig, halatang takot na takot sa kanya. May iba pang darating. Mga tao sila ni Exalt Siin. Hey, sa 10 taon na ito, si Exalt Siin ay walang kahit anong pakiramdam ng pag-iral. Ang kanyang lakas din ang pinakamahina sa mga Exalt. Hindi mo alam, baka mamatay siya sa loob ng panahong ito. Ang Heavenly Slaughter Pit ay lubhang mapanganib din para sa mga Exalt. May mga taong namamatay sa loob halos sa bawat pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang may pinakamalaking posibilidad ay si Exalt Siin. Hanggat siya ay nahuhulog, narito na ang ating pagkakataon. May isang maliit na bahagi ng mga general ng pagpatay na ang senyoridad ay napakatanda na. Mas matanda pa kaysa sa mga nagtataas. Ang kanilang layunin ay natural na maging mga nagtataas. Sa loob ng Azure City na ito, ang mga dakila ay mga di magapi na nilalang. Kahit na sa mga general na ito ng mga mamamatay tao, may mga taong ang cultivation realm ay hindi mas mahina kaysa sa mga Exalt, hindi rin posible na maging kapantay ng isang Exalt. Sa makatuwid, sa bawat pagbukas ng Heavenly Slaughter Pit, ito rin ang oras para lumipad ang mga iniisip ng mga veterano. At sa pagkakataong ito, natural lang na kay Siin na lang nakatutok ang kanilang layunin. Sa sandaling lumitaw si Mateo, naagaw sa kanya ang atensyon ng ilang nag-aalab na titig. Kahit anong tingin pa ang gawin, hindi rin naman pala ganoon kabait ang mga titig na ito. Gayunpaman, kalmadong nakatayo roon si Mateo, at hindi mapakali sa mga titig na ito. Maliban na lang, hindi siya naghahanap ng gulo sa iba, kundi ang iba ay gustong maghanap ng gulo sa kanya. Brat, ikaw si Mateo. Ang Emerson na nakikipagtalo kay Dao Ming ay dumating sa harap ni Mateo ng mga oras na ito. Nakapikit si Mateo at hindi man lang pinansin ang lalaking ito. Hindi pala kaibigan ang tono ni Emerson. Malinaw na nandito siya para maghanap ng gulo. Tungkol sa ganitong uri ng mga taong bulag, si Mateo ay palaging walang pakialam. Nang makita ang kilos ni Mateo, biglang nagalit ng husto si Emerson. Itinuro ang ilong ni Mateo at sinabi, Brat, sa tingin mo ba ay magiging maayos ka kung hindi ka magsasalita? Pagpasok mo sa Heavenly Slaughter Pit, hindi ka na mapoprotektahan ng mga patakaran ng Azure Arena. Dahil napatay mo si Migo, kailangan mong maging handa sa pag-iisip para mapatay. Si Emerson na ito ang eksaktong ikatlong general ng pagpatay sa ilalim ng pamumuno ng nagliliyab na apoy. At hindi mababaw ang relasyon ni Migo sa kanya, ngunit pinatay siya ni Mateo. Kaya naman, lubos niyang kinamumuhian si Mateo. Sa Azure Arena, hindi makakagawa ng aksyon ang mas mataas na antas laban sa mga tao sa ibaba. Kaya naman, walang paraan si Wuje para hanapin si Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, si Mateo ay naging isang general ng pagpatay sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Siin. Dahil dito, labis na natuwa si Emerson. Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Sinulyapan niya ito ng walang pakialam at sinabing, Gago. Napakalakas ng lakas ni Emerson. Isang eksperto sa top 200 ng Heaven Carnage Proclamation, ngunit hindi pinansin ng isang batang kakapasok lang sa Heaven Carnage Proclamation. Paano niya ito matatanggap? Bro, hinahanap mo ang kamatayan. Biglang nagalit si Emerson at akmang gagawa ng paraan para labanan si Mateo. Sa oras na ito, isang anino ang hamarang sa harap niya. Ito ay ang dakilang general sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Siin, si Xiao Kai.
Emerson, Binyo bully mo ba kami dahil wala kaming kasama? Malamig na sabi ni Xiao Kai. Sinulyapan ni Emerson si Xiao Kai at may paghamak na sinabi, Humph. Paano kung apihin ka? Xiao Kai? May kakayahan ka rin naman, nagtatrabaho ka pala sa ilalim ng isang malawak na hanay ng mga armas. Nahihiya talaga ako para sa iyo. Wala talagang respeto si Emerson kay Xiao Kai. Bagamat parehong bagong ascended Exalt sina Exalt Blazing Fire at Exalt Siin, napakalaki ng ambisyon ni Exalt Blazing Fire. Maayos din ang kanyang pag-unlad sa loob ng 10 taon. Sa kabaligtaran, ang lakas ni Exalt Siin ay mas mahina. Kaya naman, si Emerson ay katulad din ng iba. Lubos na hinahamak ang kapalaran ni Siin. Napakapangit ng ekspresyon ni Xiao Kai. Halatang alam niya ang sitwasyon ni Exalt Siin. Pero nailigtas na ni Exalt Siin ang buhay niya noon, kaya walang paraan na pagtataksilan ni Xiao Kai si Siin. At ang pagpasok sa Heavenly Slaughter Pit sa pagkakataong ito ang naging mahalagang punto para bumangon si Siin. Kinailangan tulungan ni Xiao Kai si Siin na bumangon kahit ano pa ang mangyari. Sa oras na ito, isang liwanag ang kumislap. 12 anino ang lumitaw dito. Sila nga ang mahiwagang 12 dakila. Si Mateo na nakapikit para magpagaling ay iminulat din ang kanyang mga mata sa oras na ito, at sinukat ang 12 exalts. Bukod kay Siin, ang iba pang 11 na nagpupuri, ito ang unang beses na nakita niya sila. Sa pagwawagi na ito, hindi napigilan ni Mateo na bahagyang mamangha. Ang mga glebeles ng 12 exalts ay pawang may 8 bituin, na siyang 8 bituin na Soul General din. Sa Slaughter Daomeng pa lang, hindi mo ari ang lakas ng 12 taong ito. Sige, malapit na ang oras. Kaming 12 exalts ay magsasama-sama para buksan ang pasilyo. Sama-sama kayong pumasok sa Heavenly Slaughter Pit, sabi ng isang nakamaskara na exalt sa gitna. Lumapit si Xiao Kai sa tainga ni Mateo at marahang sinabi, ito ang pinakamisteryosong nilalang sa 12 exalt, Exalt Netherkill. Nagpakita si Mateo ng isang tingin ng pagkaunawa. Ang taong ito ay talagang napakalalim para maintindihan. Sa katunayan, pinaramdam niya kay Mateo na hindi niya rin maintindihan. Pamwesto na ang 12 exalts. Isang nakakatakot na killing chi ang biglang sumabog at sabay na sumugod patungo sa pulang sinag ng ilaw. Boom! Sa sinag ng pulang ilaw, dahan-daang bumukas ang isang transmission gate. Nang makita ng lahat ng martial artist ang sitwasyong ito, hindi mapigilan ng kanilang mga mukha ang pagpapakita ng sabik na subukan. Sige, alis na. Ito ay isang kulay dugong ilang na puno ng kawalan at kadiliman, na nagbibigay sa mga tao ng isang mapanganib na pakiramdam. Hawak ng bawat isa ang mga koordinasyon ng Dragon Sovereign Territory. Pagkalipas ng 3 araw, magkikita tayo sa Dragon Sovereign Territory. Ngayon, umalis na kayo ng mag-isa. Malamig na sabi ni Exalt Netherkill. 899. Sumulyap ng malalim si Exalt Netherkill kay Mateo, at pinasakop sa kanya ang mga nasasakupan bago umalis. Dahan-daang lumapit kay Exalt Siin ang nagliliyab na apoy na puno ng pulang buhok. Sumulyap kay Mateo, ngumiti ng malapad at sinabing, Siin, kailangan mong bantayang mabuti ang munting mahal ng iyong pamilya. Hindi masyadong mapayapa ang daan na ito. Hahaha. Isa itong lantara na banta, na pumupukaw ng galit hanggang sa lahat ng martial artist sa panig ni Exalt Siin ay nakasimangot ng may matinding titig. Si Migo ay isang figure na pinag-aaralan ng mabuti ng Exalt Blazing Fire sa 3 atas. Gumastos siya ng malaking resources para dito ngunit napatay siya ni Mateo. Ang sama ng loob na ito ay maituturing na isang pagtatanim. Sa tabi, tiningnan din ng Exalt Heavenly Hedonist si Siin ng may ngiti na hindi naman talagang ngiti, habang sinasabi, Siin, ang posisyon mo bilang isang Exalt ay nasa isang mapanganib na posisyon sa simula pa lang. Nangahas ka pa rin kumuha ng isang napakainit na patatas. Hey, sa Heavenly Slaughter Pit trip na ito, kailangan mong maging mas maingat. Ang lamig ng mukha ni Siin ay parang nagyelo, ngunit hindi siya nakipagtalo. Hindi rin niya inaasahan na sina Blazing Fire at Heavenly Hedonist ay maglalakad ng magkasama. Tila medyo nakakaabala ang biyaheng ito. Panginoong kataas-taasan, dapat na po tayong umalis.
Kung hindi pa rin tayo aalis, ang mga kayamanan ay aagawin ng iba. Mahinahong boses ni Mateo. Malayo na pala siyang naglakad palabas. Natigilan si Siin at sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan. Hindi niya maiwasang magulat. Napasama sa malaking problema si Mateo, ngunit sa totoo lang ay hindi siya nag-aalala. Wala bang pakialam ang batang ito, o mayroon ba siyang maaasahan? Ang lugar na iyon sa malapit ay matagal nang nabaligtad ng hindi mabilang na beses. Ano mang kayamanan ang naroon, matagal nang nilinis ng mga tao. Ikaw pa rin ba ang babalik? Naabutan ni Siin si Mateo at sinabi ng may malamig na sanggal. Nakangiting sabi ni Mateo, maaaring hindi ganoon. Napakalaki ng Heavenly Slaughter Pit. Ang lugar na ginalugad ng Azure City ay napakaliit na bahagi lamang nito. Patungo sa kailaliman, napakataas ng panganib. Kahit ang mga veteranong matataas na opisyal na ito ay hindi rin ang ahas na lumubog ng husto. Sa lawak na 10,000 milya ang radius, ang mga Exalt na ito mula sa Azure Arena ay nakarating na, ewan ko ba kung ilang beses. Imposibleng may maiwan. Sa ngayon, ang mga lugar na may magagandang bagay ay halos nasa labas ng 10,000 milya. Hoy, Mateo! Huwag kang tumakbo. Ang malademonyong chi sa Heavenly Slaughter Pit na ito ay napakabigat. Kahit sa loob ng 10,000 milyang rehiyon na ito, mapanganib din ito. Nang makita si Mateo na nag-iisa, hindi napigilan ni Siin ang babala. Nakakapag-alala talaga ang lalaking ito sa mga tao. Panginoong kataas-taasan, anong ginagawa ng batang ito? Ang Heavenly Slaughter Pit ay isang sinaunang larangan ng digmaan. Napakaraming masasamang bagay. Kung sakaling tumakbo siya ng ganito, mapapahiya niya tayo. Umaasa ang batang ito na may kahilingan ang Panginoong Exalt para sa kanya. Napakayabang niya. Lord Exalt, tingnan mo nga naman ang arrogant ng punk na yan, anong itsura niya na parang nasasakupan mo. Baka isipin pa ng mga hindi nakakaalam na nasasakupan ka niya. Malaki talaga ang hinanakit ng mga tauhan ni Siin kay Mateo. Nang makitang tumatakbo ng walang tigil si Mateo sa oras na ito, lahat sila ay nagsimulang magreklamo. Nandilim din ang mukha ni Siin nang marinig niya iyon. Talagang napakaliit ng tingin sa kanya ng mga kilos ni Mateo. Habang naglalakbay, natural lang na kailangan nilang makinig sa kanya, sa Exalt na ito, sa lahat ng bagay. Ang batang ito na tumatakbo kung saan-saan, ano ang maituturing na halaga nito? Ang mga koponan ng ibang mga Exalts ay nakaalis na, ewan ko ba kung gaano kalayo, habang ang kanilang grupo ay wala pang 500 milya ang layo pa lamang na kanilang nalakbay. Sa ganitong bilis, makakalimutan na nila ang pag-abot sa Dragon Sovereign Territory sa loob ng 3 araw. Napahiya rin si Siin nang tawagin siya ng mga nasasakupan niya ng ganito. Namula ang mukha niya at nagtanong, Mateo, sinasadya mo bang manggulo? Pero parang hindi ito narinig ni Mateo. Nagmamadali pa rin siyang lumingon sa lahat ng direksyon, na parang may hinahanap. Sus Mariosep, wala talagang respeto sa'yo ang batang to. Nang makita ng mga nasa ilalim niya na nawala ng gana si Siin, hindi napigilan ng bawat isa sa kanila na matuwa. Lalong pumangit ang ekspresyon ni Siin. Sa wakas, gumalaw ang kanyang figure, at nakarating sa tabi ni Mateo. Mateo, ang Heavenly Slaughter Pit na ito ay hindi lugar para sa mga biro. Ayos lang kung ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, pero huwag mong hilahin ang lahat sa tubig. Kung patuloy kang magiging ganito, hindi na magiging magalang ang taong ito. Malamig na sabi ni Siin. Tumahimik si Mateo at marahang sinabi, hinaan mo ang boses mo, huwag mong takutin ang kayamanan. Malihim ang kanyang anyo, parang isang tindero. Gayunpaman, sa pananaw ni Siin, si Mateo ay ganap na hindi tinatabla ng katwiran. Mateo, sumusobra ka na. Kung hindi kita bibigyan ng kahit kaunting kulay, wala ka talagang igagalang sa akin, pagmamalaking ito. Malamig na sabi ni Siin. Sumugod si Siin gamit ang nakamamatay na chi. Isang malakas na aura ang kumalat patungo kay Mateo. Kasabay ng isang malakas na suntok, isang maliit at magandang figure ang biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa at tumakbo palayo. Natigilan si Siin, ang nakamamatay na chi sa kanya ay agad na naglaho sa kawalan. Bumantong hininga ng bahagya si Mateo at matalim na tumingin kay Siin. Putok. Napakabilis ng maliit na bagay na iyon. Kahit si Siin ay hindi malinaw na nakita kung ano iyon.
Ngunit hindi pa ito nakatakbo ng malayo nang bumangga ito ng diretso sa isang maliwanag na screen, at bumagsak ng may malaking pagsurko. Hindi sumuko ang maliit na bagay. Gumapang pataas, nag-iba ito ng direksyon at tumakbo muli. Ngunit hindi pa ito nakakalayo nang muling bumangga sa isang maliwanag na tabing. Nang makita ang eksenang ito, labis na namangha sina Sean at lahat ng mga general ng pagpatay. Malinaw na napansin na nila na isang pormasayo ng patibong ang nakalagay na sa loob ng ganitong sirkumperensya na ilang daang talampakan. Malinaw na si Mateo ang nagplano ng ganitong hanay. Pero kailan gumawa ng hakbang si Mateo, hindi nila ito napansin. Sa oras na ito, ang maliit na bagay ay parang isang langaw na walang ulo, na pabago bagong lumilipad sa loob ng hanay ng mga sundalo. Ngunit kahit gaano pa ito tumakbo, hindi rin ito makatakas sa saklaw ng hanay ng mga sundalo. Di nagtagal, ang maliit na bagay ay tuluyan ng napagod at sumuko na sa pagtakas. Lumuhad ito at tumingin kay Mateo ng may kaawa-awang tingin. Ang itsura na iyon ay kaibig-ibig hanggang sa sukdulan. Itinuon ni Sean ang kanyang mga mata upang tingnan, isa itong maliit na bata na kasing laki ng palad. Agad na umapaw ang kanyang pagmamahal bilang isang ina, gusto niyang yakapin ang maliit na bata. Hoy, anong ginagawa mo? Akmang kikilos na sana si Sean pero pinagalitan siya ni Mateo. Natigilan si Sean, sentimo, hindi mo ba nakikita kung gaano siya kaawa-awa? Yayakapin ko siya. Sentimo. Tinitigan siya muli ni Mateo at galit na sinabi, ikaw na alibughang lalaki na hindi sapat para magawa ang kahit ano. Kung wala lang akong pananaw, malamang ay napalaya mo na itong ethereal blood ginseng. Biglang namula ang kutis ni Sean. Itinuro si Mateo, walang tigil ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib habang galit na sinasabi, ikaw. Anong sabi mo? Ang lakas ng loob mo talagang pag-alitan ako. Pag-alitan ako. Humph. Ano ka ba kung hindi ka isang alibughang anak? Alam mo ba kung gaano kahalaga itong ethereal blood ginseng? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinaghirapan ko sa kalahating araw na ito para hindi siya gulatin? Hayaan mo siyang makatakas, at mas mahirap pa iyon kaysa sa pag-akyat sa langit para hanapin siyang muli. Sabi ni Mateo nang may pagkadismaya sa mukha, wala talagang pakialam sa inaasal ni Sean. Hindi nakapagsalita si Sean dahil kay Mateo. Natauhan din siya ng mga sandaling iyon. Nanlaki ang mga mata niya at sinabing, ikaw. Sinasabi mo bang ang batang ito ang tier siyam na spirit medicine, ethereal blood ginseng? Tumingin ng masama si Mateo at pagalit na sinabi, ano sa tingin mo? Wala nang masabi si Sean. Hindi niya akalain na sa loob ng ilang daang milyang radius na ito, mayroon palang tier siyam na spirit medicine. Ikaw. Bakit hindi mo sinabi kanina? Mahinang sabi ni Sean. 900. Ano ba yan? Kapag sinabi ko ng malinaw, matagal na sana siyang nakatakas. Galit na sabi ni Mateo. Lumingon siya kay Sean at lumapit sa ethereal blood ginseng, at direktang tinapik ang isang daliri. Biglang tumakas ang batang iyon. Gusto na talaga nitong tumakas. Tumawa ng malamig si Mateo at sinabing, gusto mong tumakbo. Paano naging ganoon kadali? Mag-lock. Napigilan ang spell sa mga kamay ni Mateo, ilang sinag ng liwanag ang kumalat sa loob ng array formation, at hinawakan ang ethereal blood ginseng na malapit ng makatakas. Tumawa ng malakas si Mateo at bigla na lang sumuntok, nagtakda ng ilang restriction sa ethereal blood ginseng. Tumingin ang batang lalaki kay Mateo nang may nanlalaking nanlilisik na mga mata at hindi masabi ang sama ng loob sa mga titig nito. Hey, huwag mo akong tingnan ng ganito. Kung susundin mo ang Lolo Croswell mo sa hinaharap, hindi kita tretuhin ng masama. Tumawa ng masayang si Mateo at direktang itinapon ang ethereal blood ginseng sa storage ring. Kahit na may paningin si Mateo, itinuring niya ang ethereal blood ginseng na ito bilang isang kayamanan. Makikita kung gaano siya kahalaga. Tiningnan ni Sean si Mateo nang may hindi magandang mukha at sinabing may malamig na ngiti, wala ka talagang galang. Walang pakialam na sinabi ni Mateo, isang tier siyam na spirit medicine lang, hindi ako magiging magalang kay Lord Axalt. Talaga bang iniisip mong walang alam ang Axalt na ito? Ang hinalinhan ng ethereal blood ginseng ay isang polar region blood ginseng.
Ang mga kondisyon para mabuo ay napakahirap. Una, ang isang polar region blood ginseng ay nangangailangan ng mahigit 10,000 taon ng sariwang dugo ng mga martial artist para maalagaan bago ito unang mabuo. At kapag ang isang polar region blood ginseng ay naging isang ethereal blood ginseng, ang mga kondisyon ay mas mahirap pa sa sukdulan. Isang bagay na tulad nito, mangangahas ka bang ibulsa ito ng mag-isa? Malamig na sabi ni Siin. Bagamat namangha siya sa kakayahan ni Mateo, ang ethereal blood ginseng na ito ay napakahalaga. Wala siyang planong sumuko. Nakangiting sabi ni Mateo, ang ethereal blood ginseng na dumapo sa mga kamay ni Exalt ay parang nagbabalot ng isang matingkad na perla sa alikabok. Pero sa mga kamay ko, kaya niyang magpakawala ng isang epektong hindi ka panipaniwala sa langit. Paano kaya ito, kapag ginamit ko siya para sa pagpino ng mga gamot, bibigyan kita ng isa? Naisip pa lang ni Si na pabulaanan ito, pero bigla niyang naalala ang mga gamot na ininom ni Mateo noon, at hindi niya maiwasang mag-atubili. Walang duda, ang lakas ng alchemy ni Mateo ay walang kapantay na kasuklam-suklam. Kung totoo nga ang sinabi ni Mateo, ang ethereal blood ginseng ay mas kapaki-pakinabang nga sa mga kamay niya kumpara sa mga kamay niya. Sige. Sumumpa ka ng heavenly Tao oath, at hindi ko na itutuloy ang bagay na ito. Napaisip si Siin at nakapagdesisyon na. Tumanggaw si Mateo at sumumpa agad ng isang panunumpa ng langit bago pa man matapos ang usaping ito. Ling naglakbay ang lahat. Ang mga general na pumaslang na pinagalitan si Mateo bago ito ay nanatiling tahimik sa oras na ito. Sa loob ng 30,000 taon, ang rehiyong ito na may habang 10,000 milya ay matagal nang nasuri ng hindi mabilang na beses. Talagang imposibleng makahanap ng anumang kayamanan. Ngunit, ang batang ito ay nakahanap pa rin ng isang napakalakas na gamot na espiritu sa loob ng wala pang kalahating araw. Ano pa nga ba ang masasabi nila? Ang ethereal blood ginseng na ito ay nagkatawang tao na. Ang kanyang katalinuhan ay napakataas. Ito rin ang dahilan kung bakit niya naiwasan ang napakaraming grupo ng mga taong naghahanap. Pero kahit gaano pa siya katalino, hindi rin siya makakatakas sa demonyo, ni Mateo. Kalaunan, kahit anong kakaibang kilos ni Mateo, hindi na sila nagsalita ng maayos sa magkabilang gilid. Nagbibiro ka siguro. Hindi ba't sinasampal pa nila ang sarili nilang mga bibig? Pinatunayan ng katotohanan na tama sila sa pagtikom ng kanilang mga bibig. Sa paglalakbay, talagang nakatuklas si Mateo ng maraming magagandang bagay. Tiningnan ni Siin ang abalang-abala ni Mateo sa likuran, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang komplikadong tingin. Paano nga ba natuklasan ng lalaking ito ang mga nakatagong gamot na dulot ng mga espiritu? Hindi nila alam na si Mateo ay talagang walang katapusang nalulumbay ngayon. Nami-miss niya si White Light. Kung nandito lang si White Light, bukod sa mga gamot na pang-spirit, malamang ay mas marami pa siyang mahahanap na magagandang bagay. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay nakarating na ang grupo ni Mateo sa labas ng Dragon Sovereign Territory. Maliban na lang, sila ang huling grupo. Matagal nang naghihintay dito ang ibang mga dakila. Hey, Siin, ang yabang mo naman. Para paghintayin sina Netherkill, Coldblood, at ang mga nakatatandang kapatid na ito ng halos isang araw. Hindi mo ba alam na lampas na sa oras ang grupo ninyo? Tanong ni Blazing Fire nang may malamig na ngiti. Nagbago ang ekspresyon ni Siin nang marinig iyon. May masamang motibo ang lalaking ito. Balak nitong maghasik ng gulo. Sa wakas ay nakapagpasyal na rin kami sa loob, natural lang na mas maging maingat kami sa daan. Kung mayroon mang magagandang kayamanan, sayang naman kung hindi namin ito makikita, hindi pa nagbubukas ng bibig si Siin, pero nagsalita na si Mateo. Malamig na ngumiti si Emerson nang marinig iyon at sinabing, nakakatuwa naman. Sa loob ng 10,000 milyang rehiyon na ito, ano pa bang mga kayamanan ang meron? Bukod pa rito, sa mga katulad ninyo lang, anong mga kayamanan ang makukuha ninyo? Sa tingin ko, sinasadya ninyong hindi harapin si Exalt Netherkill, at sinadya ninyong mahuli. Ang dalawang taong ito ay sabay-sabay na kumanta. Malinaw na naghahasik sila ng alitan. Hindi nagsalita si Netherkill, ngunit medyo nalungkot si Coldblood at nagsalita, nakababatang ate Siin, kalahating taon lang ang mayroon tayo.
Napakahalaga ng bawat segundo. Nagkasundo ang lahat sa oras, pero nahuli ka. Hindi ba't hindi makatarungan ang hindi pagbibigay ng dahilan? Naintindihan din ni Cee na ang cold blood na ito ay naghahanap pa rin ng gulo para sa pakikipagkompetensya kay Mateo sa huling pagkakataon, kaya naman sinasadya niyang maghulog ng bato sa balon. Si Exalt Coldblood ang pinakamapanlinlang sa 12 Exalt. Takot na takot sa kanya ang ibang tao. Sa loob ng ilang taon na ito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga Exalt ang naloko niya sa loob ng Heavenly Slaughter Pit na ito. Dahil lang sa pagiging target ng napakaraming tao, nagalit si Cee minsan. Gusto ni Kuya Coldblood ng dahilan, di ba? Bibigyan kita ng dahilan agad. Pagkatapos magsalita, iniabot ni Cee ang isang kamay at gumuhit ng linya. Mahigit 10 tangkay ng mga gamot na espiritu ang nakasandal sa hangin dahil sa enerhiya ng asensya. Nang makita ang eksenang ito, maging ang kahangahangang momentum ni Exalt Netherkill ay bahagyang napigilan din, lalo na ang iba. Lalo na ang mga mukha ni na Blazing Fire at Emerson, namula sila ng husto. Ang 10 tangkay ng mga gamot na ito, ang karamihan ay pawang mga gamot na Tearsham na napakahirap makita sa labas ng mundo. Bukod pa rito, ang makapal at malaswang chi ay bahagyang lumalabas mula sa loob ng mga gamot na ito. Malinaw na nagmula ang mga ito sa loob ng Heavenly Slaughter Pit. Huwag mong tingnan kung paano nakalabas si Cee ng napakaraming gamot sa isang iglap lang, hindi ganoon kadaling mahanap ang mga Tearsham na spirit medicine. Ang halaga ng isang tangkay ng Tearsham na spirit medicine ay mas mahalaga pa kaysa sa 1,000 uri ng Tier 8 spirit medicines. Higit sa lahat, ang Tearsham na spirit medicines ay hindi makikita kahit saan. Ang bawat tangkay ay walang kapantay ang halaga. Sa sandaling kumilos si Cee, maging ang mga Exalt na iyon ay nawala ng kontrol. Pero hindi nila alam na ang mga gamot na natagpuan ni Mateo ay higit pa rito. Pumasok tayo sa Heavenly Slaughter Pit na ito para maghanap ng mga kayamanan. Hindi maaaring baliwalain ng Exalt na ito ang lahat ng mga spirit medicine na ito kapag nakita ko sila, tama ba? Bagamat pumayag ang lahat na magtipon dito, hindi ko rin sinabi na dapat akong sumama sa lahat. Kung hindi makapaghintay ang mga kuya, huwag kayong mag-atubiling pumasok. Halatang galit na galit si Cee at malamig na sinabi. Nang makita ni Coldblood ang sitwasyon, hindi niya napigil ang umubo ng 2 beses. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng mainit na tingin habang sinasabi, ubo-ubo, nagkakamali si young sister Cee. Hindi namin sinasadya iyon. Ang mga gamot na ito ay nakuha ninyong lahat habang papunta. Ang 12 Exalts ay tila nagkakaisa sa panlabas ngunit sa totoo lang ay nahahati. Ang ugnayan sa pagitan ng isa't isa ay napakakomplikado. Ngunit may isang punto, walang paraan para sila ay kumilos para mangagaw ng mga bagay sa harap ng iba. Kung hindi, sila ang magiging karaniwang kaaway ng iba. Kung tungkol naman sa pribado, wala ring nakakaalam ng sagot. Siguro nagbibiro lang talaga si Kuya Coldblood. Hindi kaya ako mismo ang nagdagdag ng malademonyong chi sa mga spirit medicine na ito. Malamig na sabi ni Cee. Ang Netherkill na hindi nagsalita sa buong oras ay nagsalita sa oras na ito. Sige, dahil nakakuha ng mga kayamanan ang nakababatang kapatid na si Cee, natural lang na makatwiran ito. Hindi pinapayagan ang bagay na ito na magantala, mas mabuting pumasok muna tayo sa Dragon Sovereign Territory. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.